Aalis ka na? Tanong ng ina ni Bengkay na si Aling Brenda habang tangay nito ang laundry basket na walang laman. Opo, Nay. Ilalako ko na yung mga talong. Nabaywang na pinagmasdan ni Bengkay ang nabalot ng mga talong. Ilang kilo bang napitas mo? Nilapag ni Aling Brenda sa sahig ang basket at inayos ang t-shirt niya mula sa likod na nakatuck-in sa hapit na maong jeans. 30 kilos po. Nilagay niya ang 2 bayong sa ibabaw ng mesang kahoy. Hindi niya akalaing aabot ng 30 kilos ang napitas niya roon sa garden. Tinimbang niya ng tigi 1 kilo ang bawat balot. Pinahid niya sa likod ng kamay ang pawis sa noo at ilong at sinimulang ayusin ang bawat balot ng talong sa loob ng 2 bayong. 60 pesos ang benta niya sa kada kilo. 30 kilos times 60, may maiuwi siyang 1,800 pesos kung maibibenta niya lahat at kung walang hihingi ng tawad sa mga suki niya. Member si Bengkay ng Women's Association sa barangay nila at isa sa nabigyan ng puhunan para sa vegetable gardening sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng kanilang lungsod. Nakapag-aral siya ng agriculture pero hanggang first year college lang. Ngayon ay nasa edad 25 na siya at mas gusto niya ang magtanim at maglako ng mga tanim niya kaysa mag-apply ng trabaho sa mga kumpanya sa kabayanan. Mas hawak niya ang oras sa munti niyang hanapbuhay at masaya siya sa kinikita niya at ginagawa. Marami-rami rin pala. Masipag mamunga mga talong mo. Ay, oo, Nay. Takot lang nila sa akin. Baka bunutin ko sila ng buhay. Biro niya. Malusog din po sila at mahaba. Parang kay tatay. Yang bibig mo, Bengkay. Sige na, mag-iingat ka sa daan. Baka makasagupa ka ng rumaragasang itlog. Ganting biro nito na ikinabunghalit niya ng tawa. Hindi lang halata sa nanay niya pero kung sense of humor ang usapan, papantay ito sa kanya. Malapit na nga siyang maniwala na sa kanya talaga nagmana si Aling Brenda. Sisipol-sipol na lumabas ng bahay si Bengkay, bit-bit ang 2 bayong. Heto na po ang talong nyo, sariwa at malusog, masustansya at siksik sa laman. Bili na mga suki. Talong ng nayon po nandito na. Sigaw niya habang naglalakad sa sementadong daan. Bengkay, pabili ako. Tawag ni Aling Nympha na iniwan ng pagwawalis sa bakuran at hinarang siya. Nilapag niya ang bayong. Ilang kilo po? 2 kilo. Gagawa ko ng tortang talong mamaya para sa hapunan. Magkano ba? Dinukot nito ang bulsa ng suot na shorts. 120 lang po, Aling Nympha. Kumuha siya ng 2 balot at ibinigay sa ginang. Inabot naman ito sa kanya ang 150 pesos. O, ito ang bayad ko. Maaga ka ngayon Kaya lang, mabibilad ka sa init. 3:00 pa lang, di ba? Opo, para makarami. Ito pang sukli nyo. Sa bagay, kahit anong bilad mo sa araw, hindi ka naman umiitim. Nagbana ka sa nanay mong mestisa. Oo nga po Tapos sa tatay ko namang sumobra sa gwapo pero kinulang sa height. Umikot ang bola ng mga mata ni Bengkay. Mas matangkad ang nanay niya kaysa sa tatay niya. May lahing Kastila raw kasi ang nanay niya. Pero hindi yata swak sa kanya ang genes ng Kastila. Height niya ang naapektuhan at umurong imbis na umusad habang lumalaki siya. Salamat po, Aling Nympha. Tutuloy na po ako. O siya, sige. Sa susunod ulit. Masakit pa sa balat ang init ng araw. Napadaan siya sa 5 bahay pero walang bumili. Dediretso na lang siguro siya sa ibang purok. Maraming mga bahay roon na halos magkakaugnay lang ng bakuran. Ang hirap talagang maging maganda tapos walang pera. Kung pwede ko lang isang lamon na tong ganda ko sa Palawan Pawn Shop, matagal ko nang ginawa. Reklamo niya. Talong po, bili na kayo ng talong. Dito, Bengkay. Sigaw ng suki niyang si Alwin. Ay, salamat. Akala ko iisnabin ako ng paborito kong suki. Anya sabay bungis-ngis. Malutong na tawa ang itinugo ng binata. Number 1 konsehal ito sa barangay San Jose at may-ari ng water refilling station. Ikaw na tong champion mambola, Bengkay. Pabili ako ng 5 kilo. Oh, di ba? Kaya paborito kita Masigla siyang naglagay ng 5 balot sa bulsetang brown. Ito ang bayad, sa'yo na ang sukli. 500 buo ang iniabot ni Alwin. Talaga, Konsi? Oo, bayad sa maganda mong ngiti. Kumindat pa ang lalaki. Iba na yan, konsehal Kung gusto mong mandigaw, maghunos dili ka kasi hindi talaga ako tatanggi. Biro niya. Humagalpak ito ng tawa. Pagdating sa'yo, natutorpe ako, Bengkay. Ewan ko ba? Ano ka ba? Nagbibiro lang ako, Konsi.
Humagigik siya at binalingan si Aling Duday. Bibili po ba kayo ng talong? Kanina niyo pa tinitignan yan. Hindi po yan titigas kahit anong gawin niyo. Kahit himasin niyo pa. Ito talagang si Aling Duday oh. Ini-x-ray niyo pa ata yung mga talong ko. Naku, wala kayong makikitang uod sa laman yan. Ang totoong uod, nasa loob po ng pantalon ng asawa niyo. Yang bibing mo talagang bata ka, Bengkay. Sikmat ni Aling Duday habang nagtatawanan ng ibang nakamasid sa kanila. Nawili lang ako sa mga talong mo. Ang lulusog eh. Ano bang spray na ginamit mo sa mga yan? Titan gel po. Pilya niyang sagot. Si Alwin at ang ibang mga kalalakihan doon ay malutong na nagtawanan. Nag-peace sign siya. Ang totoo, wala po akong ginamit na spray, Aling Duday. Yung pataba lang po nabigay ng Agriculture Office ang nilalagay ko riyan. Bibili ka po ba? Oo, bigyan mo ako ng 3 kilo. Agad naman niyang ibinigay sa ginang ang 3 balot na talong. Halos 20 kilos na ang naibenta niya roon. Sunod niyang pinuntahan ay ang talipapa. Doon na siya tatambay hanggang sa maubos ang paninda niya. Parang night market ang talipapa. Naglalatag ng mga produkto ang mga ambulant vendors tuwing alas 5 ng hapon. Ilang kilo na lang natira sa talong mo, Bengkay? Tanong ni Aling Mercy. Nagtitinda rin ito ng iba't ibang gulay at sangkap. 11 pa po. Ibenta mo na sa akin lahat. Magkano ba? 660 po. Kumuha ito ng pera sa bulsa at ibinigay sa kanya. Nilatag niya sa bakanting space sa mesa ang mga balot ng talong. Salamat po, Aling Mercy. Makakauwi na agad ako nito. Walang anuman. Dalhan mo ka ng okra at pipino kung may mapitas ka na, ha? Sige po, check ko po sa aking taniman. Sige po, uuwi na po ako. Sana makaubos agad kayo. Pumunta si Bengkay sa tindahan ng bigas at bumili ng 5 kilo. Sinamahan niya yun ng sardinas, noodles at gatas. Bumili na rin siya ng mga biskwit. Mabilis ang mga hakbang na tinuntun niya ang makipot na daan papasok sa isang lupain na bihira lang puntahan ng mga taga-nayon. Usap-usapan kasi na sa kubong nasa dulo ay nakatira ang matandang ayon sa sabi-sabi ay aswang daw. Si Lola Violet kung tawagin niya dahil lahat yata ng damit ng matanda ay color violet. Nadatnan niya itong nagsisiga ng mga tuyong dahon sa bakuran. Lola, kumusta po kayo? Nagmano siya sa matanda. Oh, ikaw pala, Bengkay. Ayos lang ako, kaawaan ka ng Diyos. Bulalas nitong baka sa tono ang tuwa. Dinalhan ko po kayo ng bigas, Lola. Itutuloy ko na po ito sa loob, ha. Nako, maraming salamat, ha. May ginawa akong kakanin dyan. Kumain ka muna at mag-uwi ka na rin sa inyo. Pahabol nito habang papasok siya ng kubo. Malinis at komportable sa pakiramdam ang tirahan ni Lola Violet. Parang bahay rin nila kahit maliit lang. Grade 8 siya nang makilala niya ang matanda. Nanguha siya noon ng tuyong kahoy at natuklaw siya ng ahas sa minti. Ito ang tumulong sa kanya. Matindi ang paninirang puri na natatanggap ni Lola Violet sa ibang tao, pero hindi nito pinapansin. Nilagay niya sa lalagyan ng bigas ang 5 kilo. Ang sardinas, noodles at biskwit naman ay itinago niya sa isa pang box. Nasa mesa ang kakanin, natatakpan ng food cover. Bubuksan na sana niya ang takip nang magawi ang paningin niya sa tulugan ni Lola Violet. Napamulagat siya nang maaninag sa manipis na kortina ang bulto ng tao. Kumari pa siya patungo roon at hinawi ang kortina. Muntik na siyang tumili. Lalaki nakahubad ang naroon. Nakahiga. Parang tulog na parang hindi. May bimpo ito sa noo. Nakagat niya ang ibabang labi. Kapre ba to? Pero hindi naman ganoon kaitim. Humagod pababa ang mga mata niya at naglanding sa panustos nitong pinagpala sa sukat at haba. Malambot pa yon pero takaw pansin na. Ano pa kaya kung galit at nakaigting? Para siyang kiniliti sa talampakan at sigmura. Ngayon lang siya nakakita ng panustos ng lalaki sa malapitan. Uminit ang mga pisngi niya at bago pa niya maawat ang sarili, hinugot niya ang cellphone sa bulsa ng pantalon at kinuna ng larawan ng lalaki. Makaengkanto ito. Pero hala, baka jowa siya ni Lola. Ang laki. Ano ka ba? Sumilip ka pa talaga riyan. At anong jowa sinasabi mo riyan? Saway ni Lola Violet at kinalatkad siya paalis doon. Sino po ba siya, Lola? Akala ko kasi jowa mo. Saka bakit naman hinayaan mo yung walang damit? Baka mapulmonya naman yun. Bakit? Crush mo na agad ano? Biro ni Lola Violet. Sige, pagkagising niya sasabihin kong asawahin ka.
Kayo talaga, porket gwapo yun agad ang ipapaasawa niyo sa akin. Alam kong habulin ako ng mga gwapong talong pero titikman ko muna sila bago ko lulutuin, Lola. Tawang-tawa si Lola Violet. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Bisita ko ang batang yun. May lagnat kaya hinayaan ko munang maghubad para maginhawaan ang katawan niya. Halala, di kita niyo po ang talong niyang mahaba at mataba. Loka-loka ka talaga. Wala naman yung mali siya sa lolang kagaya ko. Saka, hindi na iba sa akin ang batang yun. Umuwi ka na nga at pakaabutan ka pa ng dilim sa daan. Ikumusta mo ko sa mga magulang mo. Oh, ito na ang kakanin. Inuna mo pa talaga ang talong ng bisita ko kaysa pagkain. Masarap po kasi. Na-curious lang po ako. Sige po, salamat po dito sa kakaninla. Ngiting-ngiti siya habang naglalakad, hanggang sa mapahagik-gik. Ganoon pala talaga ang itsura nun. Parang talong na may helmet. Gabi na nga nang makauwi ng bahay si Benkay. Dumiretso siya sa bodega ng furniture shop nila. Nakasalansan malapit sa gilid ng pintuan ng mga baskets for delivery. Pang-export yon at gawa sa katutubong halaman na gumagapang. Halamang kilala sa tawag na nito at uway. Nay! Tawag ni Benkay sa ina na nasa loob ng shop. O anak, bakit? Pumasok siya at nadatnan itong nagbibilang ng finished products na nilalagyan na ng selyo at label. Kailan po i-deliver mga to, Nay? Bukas pa. Nag-pick up pa ng materyales ngayon ng wing van na suki natin. Tumango siya. Nga pala, Nay, may dala akong kakanin, bigyan ni Lola Violet. Ay sige, kainin natin mamaya. Dumaan ka pala roon? Opo, dinalhan ko siya ng bigas at ilang delata. Tulungan na po kita, Nay. Nag-i-inventory po kayo? Oo, anak. Sagot ni Aling Brenda. May pagawaan sila ng basket, ang Brenda's Furniture. Karamihan sa mga trabahador nila ay mula sa Karatig na Nayon. Ginagamit ang produkto nila para lalagyan ng vine plants. Ito ang kinalakihan ni Benkay na hanap buhay ng mga magulang. Kung hindi lang nagkasakit noon ang lola niya at naratay ng mahabang panahon sa ospital, baka mayaman na sila tulad ng ibang stockholders. Kaya lang ay naibenta ang dati nilang paggawaan sa Karatig Barangay para may pantusto sila sa gamutan ng abuela. Yun din ang dahilan kaya natigil siya sa pag-aaral. Kayod kalabaw ang mga magulang niya noon para lang mag-survive sila matapos tuluyang sumadsad ang kabuhayan nila. Nay, pupunta po ako sa covered court bukas ha. Ihiramin ko sana ang motor ni tatay. Oh, bakit sa akin ka nagpapaalam? Nga pala, nasa na kaya yun? Kanina ko pa hinihintay na umuwi. Bakit po? Gagawa po kayo ng bata? Biro niyang humagikgik. Hay nako, tigilan mo nga ako, Benkay. Nakukonsumi ka na nga sa mga kapatid mong kambal. Ano pa kaya kung dadagdagan namin ng tatay mo ng triplets? Mamumuti na yung buhok mo, hindi ka pa man nakakapag-asawa. Sinundot ni Aling Brenda ang tagiliran niya. Nagkatawanan silang mag-ina. Kinabukasan ay maagang nagpaalam si Benkay sa tatay niya at hiniram ang motor nito. Isama mo si Keyo at Cole, anak, sabi ni Aling Brenda. Nanay talaga, may chaperone na naman ako. Bakit pag naglalako ako ng talong walang sumasama sa akin? Angal niya. Dahil ayaw naming masira ang moment mo kasama ang mga talong mo. Iba yung naiisip ko sa sinabi mo, Nay. Bakit? Inaabuso mo ba mga talong mo, anak? Biro ni Aling Brenda. Minsan lang po. Humagigik siya at pumihit na paalis. Mag-iingat ka, anak. Sasali ka pa sa Miss Universe Barangay. Opo, ito-turn over niyo pa sa akin ang corona niyo eh. Hinanap ni Benkay ang mga kapatid pero hindi niya makita. Malamang nakikipaglaro ng basketball sa purok. Dadaan na lang siya roon. Dalawang motorsiklo nila, may automatic at clutching. Napanguso siya pagsilip sa garahe. Ang clutching ang naiwan doon. Ito yung madalas ma-flat ang gulong. Isinabit niya sa likod ang backpack at inayos ang suot na puting cap na campaign freebie pa ni Konsehal Alwin noong eleksyon. Sumakay na siya sa motor at tumulak patungong covered court. Samantala, maaga pa nakatambay sa labas ng covered court si Jethro Castillejos na nakamasid sa masiglang kapaligiran ng Village Bazaar. May-ari ng Toyota Motor Center ang lalaki. Isa sa pinakamalaking car franchise na nag-ooperate sa lalawigan ng Alegria. Lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang abuelo at abuela pagkatapos mamatay sa aksidente ang mga magulang niya.
Nitong nakaraang buwan lang ay isinugod sa ospital ang lolo niya. May terminal illness to. Naging pakiusap sa kanya ng matanda na makita siya nitong makapag-asawa na at magkaroon ng anak. Ang problema ay wala siyang girlfriend. Abala siya sa kumpanya at hindi nabibigyan ng pagkakataon ang sarili para makipag-date. 28 anyos pa lang naman siya kaya hindi pa rin sana siya handa para lumagay sa tahimik. Subalit kailangan niyang pagbigyan ng lolo niya. Sigurado kang dito mo gustong maghanap ng mapapangasawa, Jetro? Tanong ni Julio sa kanya mula sa likod ng manibela. Ang daming girls doon sa state. Umuwi ka talaga rito para lang sa magiging asawa mo. At least dito matitiyak kung may matres ng babaeng pipiliin ko. Bored niyang sagot. Pero may divorce naman dun sa Amerika sakaling magkaproblema sa marriage mo. Hindi kaya rito. Pahirapan sa annulment. Don't make me regret coming here, Jul. Besides, dito ko balak itayo ang sunod na branch ng TMC. Mas convenient kung magmumula rin sa lugar na itong mapapangasawa ko. The first line of clients I will have will be hailed from this place. Keep that in mind. Yeah, whatever. Wait, nagsisisi ka na ba't nagpalit ka ng gender, Julo? Kung hindi ka sana nagpatanggal ng matris mo, baka ikaw ang pakasalan ko kahit titibo-tibo ka. Sinamaan siya ng tingin na kaibigan. Lesbian si Julo, formerly Juliana. Parang kapatid na niya ito. Anak ito ng ninang sa binyag ni Jetro. Sekretary niya ang live-in partner ng kaibigan. I think we've seen enough. Let's go. Dagdag niya. Isinandal niya ang ulo sa headrest at bumaling sa gawi ng gate ng court. Doon nahagip ng kanyang tanaw ang pumaradang motorsiklo sa gilid ng kalsada. Babae ang driver at pamilyar sa kanya. Umangat ang isa niyang kilay nang maalala kung saan niya ito nakita. Tama, sa kubo ni Lola Violet. Ito yung babaeng nanilip sa kanya kahapon at kinunan pa ng picture si Junior. Napadaan lang siya kay Lola Violet. Iniwan mo na siya roon ni Julo dahil kailangan nitong bumili ng gamot sa bayan. Sumama kasi bigla ang pakiramdam niya at biglang nilagnat, kaya pinagpahinga muna siya ni Lola Violet sa kubo nito. Hiyang-hiya pa nga siya dahil pinag-bold siya ng matanda. Pero dahil mainit ang panahon at may lagnat din siya, kaya sinunod na lang niya ang lumang pag-aalaga ni Lola Violet sa may sakit. Nakatulog siya pero agad ding naalimpungatan nang maramdaman na may ibang tao sa kubo. Nakiramdam lang siya at nakapikit pa rin dahil medyo masama pa rin ang pakiramdam niya. Pero iniisip ng babae na tulog siya at sinilipan pa siya ng Junior. Wait, tigil niya kay Julo. Humagod ang titig ni Jetro sa kabuuan ng babaeng naglalakad papasok ng covered court. Hindi na masama, kahit may shortage ito sa height, pero bumagi naman sa slim nitong bulto. Pumasada ang mga mata niya sa kurban ng katawan nitong tumingkad sa suot na pantalon at fitted shirt. Sino yun? Kilala mo? Tanong ni Julo. Sort of. What do you think? Should I make her my wife? Bakit akong tinatanong mo? Bumaba ka ron na tanungin mo siya kung kailangan niya ng husband. Tumawa si Jetro. Sounds like a plan to me. Next time tatanungin ko siya. Umuwi na muna tayo. Isinuot niya ang eyeglasses na nasa ulo lang kanina pa. Hindi na ba tayo babalik sa kubo ni Lola Violet? Pupunta. Let's go. Okay. Pero sure ka bang okay na ang pakiramdam mo? Okay na ako. Magaling mag-alaga si Lola Violet. Siyempre, pinag-bold ka ba naman? Singaw na singaw ang lagnat mo nun. Nagkatawanan na lang sila nang maalala ang pagkagulat ni Julo nang matatnan din siya nito sa papag na walang kadamit-damit. Kahit papaano naman ay babae pa rin ito at hindi sanay makakita ng tunay at buhay na talong. Nakabili naman ng 2 pares ng sapatos si Bengkay. Naubos yata niya ang buong umaga roon sa bazaar. Lagpas tanghali na nang makauwi siya at halos kasabayan niya lang dumating ang kambal niyang mga kapatid. Iniwan niya mga ito kanina sa court dahil kasalukuyan pang naglalaro ng basketball. Teka, kaninong sasakyan yan? Tanong ni Cole sa kanya at kay Keo. Hindi ko rin alam. Baka buyer ni nanay. Anya. Isang itim na SUV ang nakapark doon. Kliyente nga kaya yun ng basket? Ipinasok niya sa garahe ang motorsiklo at sumunod sa mga kapatid papasok ng bahay. 2 babae ang naroon, parehas na may edad. Nakaupo sa sofa at kausap ang mga magulang niya. Tay, Nay, mano po? Ani Bengkay sa mga magulang. Magandang araw po. Bati niya sa mga bisita. Sina Keo at Cole naman ay nakamasid mula sa may hagdanan.
Maupo ka, Bengkay. Marahang utos ng tatay niya. Naupo siya sa single set. Kabado. May kasalanan ba siya? Sino tong mga panauhin nila? Kayo po ba si Miss Bengkay Valdez? Tanong ng babaeng nakapusod ang buhok at may salamin. Ako nga po. Bakit po? Taga-Charity Association kami. Ako si Attorney Aprilyn Taurus at ito naman si Miss Rovelyn Duque. Isa siyang social worker. Narito po kami para ipaalam sa iyo na ipinamana sa iyo ni Lola Violet ang lahat ng properties niya. Major benefactor namin si Lola at nung nakaraang araw lang ay pumunta siya sa amin para mag-execute ng will niya at ilagay sa pangalan mo, Miss Bengkay, ang lahat ng pera at ari-arian niya. Nagkakahalaga po ng 15 billion. Ano ho? Mana? Naguguluhan at nabibiglang bulalas ni Bengkay. Oo, 15 billion? Pero bakit po ako? Umawang ang bibig ni Bengkay. Hindi siya makapaniwala sa biyayang natanggap. At paanong may ganoon kalaking yaman si Lola Violet? Hindi niya sinabi ang rason. Basta ang sabi lang niya, wala na siyang ibang pag-iiwanan ng kayamanan niya kundi ikaw. Dahil ikaw lang daw at ang pamilya mo ang naging pamilya niya dito sa lugar niyo. Naging mabuti raw kayo sa kanya mula nang lumipat siya sa lugar niyo. Sagot naman ni attorney. Wala na po ba siyang ibang kamag-anak talaga? Baka po meron at biglang maghabol. Hindi na raw kailangan ng kamag-anak niya ang pera. Saka matagal na raw putol ang ugnayan niya sa dating pamilya niya. Ikaw raw ang gusto niyang maging tagapagmana niya. Bale, nakalagak sa 4 na magkakaibang bangko ang perang iniwan ni Lola Violet. Tutulungan ka namin sa proseso kung paano yun makukuha. Tumingin siya sa mga magulang. Ganito ba ang feeling na nanalo sa loto? Masayang-masaya siya. Hindi niya maipaliwanag. Hanggang sa nakaalis sa mga bisita nila ay tulala pa rin si Bengkay. Wala man lang siyang masabi. Niyakap na lamang siya ng ama habang nakatanaw sila sa umaalis na sasakyan ng mga babae. Nang sumunod na linggo ay sinubukan nilang mag-withdraw ng pera sa bangko sa tulong ng taga-charity at ni attorney. Mabilis naman ang naging proseso. Tila ba alam na rin ng bangko na siya ang bagong may-ari ng pera ni Lola Violet, kaya wala nang marami pang tseche-bureche ang mga ito. Ito na, aalis na ba tayo? Pukaw ni Aling Brenda kay Bengkay. Bit-bit nito ang hard carry bag na naglalaman ng 2 milyon. Hindi pa rin maabsorb ng sistema niya. Parang panaginip lang lahat. Sa isang iglap, naging instant bilyonarya siya. Mabilis na pala ang proseso para sa signatures mo. Komento ng nanay niya habang palabas sila ng bangko. Sabi po ni attorney, inabisuhan na rin ni Lola Violet ang mga bangko. Bakit kaya ang yaman ni Lola Violet ano? Ang nakapagtataka, mayaman pala siya pero nagtitiis siya sa kubo niya at mga bigay mo mga bigas at grocery. Tapos yung malawak niyang lupain, kanya pala talaga yun. Akala ko naman basta lang siyang nakitirik doon dahil ang sabi-sabi, nasa ibang bansa ang may-ari ng property na yun. Marami din po akong tanong kay Lola, Nay. Napag-usapan nila ng magulang niya na gagamitin nila ang perang yon para maipaayos ang warehouse ng furniture shop nila. Papagawa na rin siya ng isa pang bodega para roon ilalagak ang raw materials at pag-iisipan niyang bumili ng van for delivery at service vehicle para sa pamilya niya. Magtataka siguro mga taga-nayon, baka pagdudahan tayong drug dealer o kaya ay contractor, Nay. Anya sa ina. Panigurado yan. Pero mahigpit na ibinili ng taga-charity na wag natin sabihin kung kanino galing ang pera natin. Ayaw raw ni Lola Violet na may ibang makaalam. Bumuntong hininga siya. Nasaan na kaya si Lola Violet? Hindi man lang siya nag-iwan ng address para sana mapupuntahan ko siya at makapagpasalamat ako. Pinara ni Bengkay ang parating na taxi. Kahapon ay pinuntahan nila ang kubo ni Lola Violet pero wala nang tao roon. Inabandona na ang kubo. Napaiyak na lang siya dahil bigla niyang na-miss ng sobrang matanda. Napamahal na kasi yun sa kanya at nakasanayan na niyang dumaan doon sa tirahan nito tuwing naglalako siya ng gulay. Ngayon, biglang naging empty ang buong lugar at mas malungkot dahil hindi niya alam kung anong nangyari at kung nasaan na si Lola Violet. Pwede mo naman siyang ipahanap, anak. Gamitin natin ng pera na iniwan niya sa'yo para hanapin siya at nang makapagpasalamat ka sa kanya. Mungkahi ni Aling Brenda. Sige po, Nay. Gagawin ko yun. Balak sana niya dumaan ng mall pero hindi na lang sila tumuloy ng nanay niya. Delikado rin kung may makakaalam na malaking halaga ang bitbit nilang pera. Baka may magtangka ng masama gawa na rin ng sobrang hirap ng buhay ngayon.
Umuwi na lang muna sila. Pagkatapos ng hapunan ay tinulungan niya si Aling Brenda na balansihin ang gastos na kailangan para sa warehouse. Ang sobrang pera ay ibinigay sa kanya ng nanay niya para magamit niya sa pagsha-shopping. 8:00 pa lang kinabukasan ay nasa lungsod na siya. 30 minutes lang naman ang biyahe mula sa Barangay San Jose. Naglibot siya sa mga hardware at gumawa ng quotation sa mga materials na nilista niya. Paghahambingin niya kung saan siya makakamura. 5 hardware ang napuntahan niya bago siya nagpasyang pumasok na ng mall. May 3 boutique sa loob na nagdi-display ng signature clothes. Bibili siya ng outfit niya para sa nalalapit na moving up ng kambal. Ikaw ba yan, Bengkay? Nilingon niya ang 3 babaeng pumasok doon sa boutique at lumapit sa kanya. Sumikdo ang kaba sa dibdib niya. Mga classmates niya noong high school na mga ito. Sina Moira, Alexa at Kyra. Hindi maganda ang alaala niya sa mga ito. Madalas kasi siyang mabuli noon. Feeling niya insecure ang 3 dahil maputi siya at siya ang napipiling kandidata para sa Miss Intrams. Kayo pala, kumusta? Alangan ng ngiti ang ibinigay niya sa mga ito. Ikaw, kumusta na? Ilang buwan din tayong hindi nagkita. Bihira ka lang pumunta rito sa lungsod. Ani Moira na hindi pa rin nagbabago kung paano siya tingnan. Head to foot pa rin. Peking ngiti ang ibinigay niya kasabay ng tango. Pinaligiran na siya ng 3. Maya-maya, magsisimula na ang mga itong ipaalala sa kanya ang mga kapalpakan niya nung nag-aaral pa sila. Bibili ka ba ng dress, Bengkay? Mahal dito. Hindi pwedeng utang dito. Maliban sa credit card. Sabi ni Alexa na sinulyapan ng mga damit na gusto niyang bilhin. Tumawa si Kyra. Pabayaan niyo na nga siya. Baka may pambili naman siya. Pinag-iipunan niya yan, di ba, Bengkay? Naglalako ka pa rin ba ng gulay? Malaki sigurong kita mo. Plastic na pakli ni Kyra. May reunion nga pala ang batch natin. Punta ka ha? Sige ba? Tango ni Bengkay. Naiirita na siya. Kung nagkataong wala siyang pera at pupunta siya roon, malamang gagawin lang siyang katatawanan ng mga ito. Miss, kukunin ko tong 3. Sabi niya sa sales lady na nakaantabay sa kanila. Okay po ma'am. Wait lang po, ipe-prepare ko lang po at doon na po kayo sa counter maghintay. Masiglang kumilos ang sales lady. Sure ka? Bibilhin mo yung 3? Alam mo ba kung magkano yan? Hindi makapaniwalang bulalas ni Moira. Oo, bibilhin ko. Tango niya. Saan bang venue ng reunion natin? Sagot ko ng bayad at ang pagkain. Binalingan niya ang mga kaklasing napamulagat habang nakaawang ang bibig. Bumungis-ngis siya at taas naong nagtungo sa counter para bayaran ang biniling mga damit. Bengkay, saan ka kumuha ng ganyan karaming pera? Nagnakaw ka ba? Taklas ang wika ni Alexa. Bayolente siyang lumingon. Nagnakaw? Hindi ba ako pwedeng yumaman sa legal na paraan? Sobra na yung bunganga mo. Baka di kita matansya, Alexa, at ipakain ko sa itong pera ko. Gusto mo? Iniamba niya ang hawak na salapi sa mukha nito. Umatras ito. Namutla. Natigil din sina Moira at Kyra. Nagkatinginan. Gusto pang magsalita ng mga ito pero nag-atubili na. Literal na kayang magpatahimik ng bibig ang pera. Fine. May boyfriend akong bilyonaryo. Binibigyan niya ako ng pera. Satisfied na kayo? Hayaan niyo. Dadalhin ko siya sa reunion para makilala niyo. Inirapan niya ang mga ito at hinirap na ang pagbabayad sa cash register. Tahimik na umalis ang 3. Halatang gigil at gusto pa siyang kulitin. Pero tinawag na ng sales lady ang kasama nito at pinakiusapang tumawag ng security. Bitbit ang shopping bag, lumabas si Bengkay ng butik at napabuntong hininga nang makita sina Moira, Alexa at Kyra na inaabangan siya. Talagang ayaw siyang tigilan ng mga to. Kung kukulitin siya ng mga ito sa sinabi niyang boyfriend, baka mabuking siyang nagsisinungaling. Bakit pa kasi yun ang sinabi niya? Pumasok na naman siya sa problema. Saan siya ngayon hahanap ng lalaking ipapakilala niyang bilyonaryong boyfriend? Magtanong kaya siya roon sa loob ng butik, baka may husband for sale. Pumihit siya at naglakad patungo sa kabilang panig ng mall, pero sinundan pa rin siya ng 3 mahadera. Paliko na siya sa kanto nang tumama ang mukha niya sa dibdib ng lalaking kasalubong. Para siyang humambalos sa pader. Aray! Angal niyang sapo ang ilong. My apology, miss. Are you okay? Maingat siyang hinawakan ng lalaki sa balikat. Tumingala siya at nanlaki ang mga mata. Teka, ito yung kapre na natutulog sa kubo ni Lola Violet ah. Yung hubo. Awang ang bibig na humagod ang titig niya pababa at napaigtad.
Ang tangkad talaga. Umurong siya. Pero namagneto siya sa matingkad na golden brown na kulay ng mga mata nito. Brusko ang mga kilay nito at makapal pababa sa mahabang pilikmata. Kung isa siyang artist, iguguhit niya ang mga panga nito at yun ang gagawin niyang standard. Okay ka lang ba, miss? Muli nitong tanong. Kumurap si Benkay at tumikim. Okay lang, Benkay. Tawag ni Moira sa kanya. Natilihan siya at wala nang ibang naisip na paraan. Kumapit siya sa lalaki. Tumingkayad at kinudlitan ito ng halik sa labi. Namiss din kita, mahal ko. Pasensya ka na, hindi ko sinabing magmamall ako ngayon. Buti na lang sumunod ka. Pikit matang pahayag niya at pumihit. Ngumiti ng matamis sa mga kaklase niya. Girls, boyfriend ko nga pala. Siya ang sinasabi ko sa inyo. Inigihan pa niya ang pagpulupot sa lalaki. Nakanganga na naman ng tatlo. Kulang na lang ay maghugis puso ang mga matang nakatuon sa lalaki. Hindi na siya naghintay na makabawi ang mga to. Kinaladkad na niya ang lalaki. Magpapaliwanag ako mamaya, Mr. Talong. Pero para mas malinaw, kailangan mong sumunod sa akin dahil may picture ako sa'yo at nakahubad ka ron. At nakatirik ang talong mo. Babala niya. Bahala na. Ibablackmail na niya ang lalaking to. Tumikim to. Halata ang pagkabigla at pagkaaliw sa muka. Okay, so you want me to act as your boyfriend or else you will use my nude photos? Yes, yun. Ganun nga. Kuhang-kuha mo, Mr. Talong. Mr. Talong? Oo, kasing laki ng tinda kong talong ang ano mo. Oh, okay. No problem. But I hope malaki naman ang tinda mong talong. Hindi mini na variety. Natatawa at walang ligoy nitong pakli at hinapit siya sa bewang. Hindi siya nakatanggi nang akayin siya nito pabalik sa mga kaklase niyang nakatanaw pa rin sa kanila. Teka, anong ginagawa nito? Kung pipiglas siya, baka mahalata ng tatlong mahadera na hindi sila totoong magjowa. Nagpaubayan na lang siya at ngumiti na naman ng peke. Hi girls, let me introduce myself formally. I'm Jetro Castillejos. Allow me to invite you to our wedding next week. Be there, okay? Wedding? Bulalas ni Benkay. Yes, baby. We're preparing for our wedding, aren't we? Ayaw mo ba silang dumalo? Oo nga pala. Sang-ayon na lang niya. Acting lang naman. Sumirko sa bilis ang tibok ng puso niya. Ang kiliti sa kanyang talambakan ay umakyat sa kanyang puso at sikmura. Naiihi siya bigla sa kaba. Pero lutang at para bang napunta sa kisame ang utak niya. Tayo na, baby. Hinawakan ni Jetro ang pulso niya at nasa kabilang kamay nito ang shopping bags na naglalaman ng mga damit na binili niya sa butik. Bye, girls. See you sa wedding namin ng baby ko. Paalam nito kina Moira na tulala na at tila natahi ang mga bibig. Nilampasan nila ang tatlo. Wala siyang guts na magtanong kung saan sila pupunta. Hindi niya mahagilap ang dila para tumutol. Nilingon niya ang lalaki na Jetro pala ang pangalan. Seryoso itong nakatingin lang sa unahan. Sumidhi ang detalye ng matigas na mga panga. Muli siyang nalusaw sa paghanga. Bawat pulgada ng mukha nito ay mistulang iginuhit ng walang pagkakamali. Tumikhim to. Are you done shopping? You should have told me you like this particular designer. I can order the entire volume for you. Humagod sa pandinig ni Benkay ang malalim at malaki nitong boses. Shall we go back to the hotel? Ha? Hotel? Sus Mariosep. Hiyaw ng utak niya nang gumalaw papunta sa kanya ang matalim nitong titig. Bahagyang kumunot ang mga kilay nito. Tarantang iniwas niya ang mga mata. Hindi niya kilala ang lalaking to. Baka mamaya gawin siya nitong barbecue. Gutom na ako. Do you like Korean barbecue? Tanong ulit nito. Talagang may balak nung gawin siyang Korean barbecue? Aligagang nilingon niya ang mga kaklase na nasa likuran nila. Ano bang trip ng tatlong yon? Bakit sumusunod pa rin sa kanila? Akala naman niya titigil na ang mga ito kakasunod. Hindi tuloy siya makahirit ng bonggang excuse. Ang kailangan lang naman niya ay lalaking magpapanggap na boyfriend, hindi asawa. Nakalabas sila ng mall at sinapit ang parking area. Binuksan ng lalaki ang trunk ng isang itim na luxury car na Toyota at nilagay sa loob ang shopping bags niya. Pinagbuksan siya nito ng pinto ng kotse sa may passenger seat. Ikaw lang yatang nakita kong masaya na blackmail, mister. Inirapan niya si Jetro, nasa loob na sila ng sasakyan. Na-blackmail mo ako, napikot naman kita. It's a win-win situation. Natatawang sagot nito at bumaling sa manibela matapos buhayin ang makina ng kotse.
And by the way, I'm Jethro. Ako naman si Benkay. I know. You know? Bakit naman? Malalaman mo rin mamaya. Bakit pakiramdam niya dehado nga siya? Pero naisip niya, ang lalaking to'y may kaugnayan kay Lola Violet. Baka makakuha siya ng impormasyon tungkol sa kalagayan ng matanda at kung saan niya pwedeng makita si Lola Violet para mapasalamatan sa biyayang binigay nito sa kanya. Umusad siya paalis. Pilit niyang inaaliw ang sarili sa mga tanawin. Progressive City ang Alegria. Marami na ang establishments at unti-unti nang nadiskubre ng mga investors ang potential ng syudad pagdating sa commercial industries. Mataas din ang economic capability ng agro-industry at tourism industry rito, kaya taon-taon ay may pumapasok na foreign investors. We're here, my love. Pukaw ni Jethro. Napakurap si Benkay. Sinapit na nga nila ang 5-star hotel. Ang bilis lang. Sa bagay, hindi yun kalayuan sa mall na pinuntahan niya. Matapos kunin ang shopping bag sa compartment, iminwestra ni Jethro ang direksyon ng elevator. Nagpatiuna na siya roon. Hinatid sila ng elevator sa top floor kung saan naroon ang presidential suite. VVIP si Jethro roon? Napalunok si Benkay. Relax ka muna rito, may titingnan lang ako sa lounge. Nagpaalam sa kanyang lalaki pagkapasok nila sa magara at maaliwalas na presidential room. Hiwalay ang bedroom, may sariling sala at dining. Meron pang study area at working station. Binalikan siya roon ng lalaki makaraan ng halos kalahating oras. Shall we go to the lounge while they are preparing the food? Benkay, I want to show you something. Naiiritang humawak siya rito at nagpatangay palabas. Function hall ang pinasukan nila. Nakagayak ng puting roses hanggang sa kisame. Kumikinang ang white silk draperies at ang mga silang nabibihisan din ng puting tela. Nakakoldon ang puting tela sa golden aisle mula sa pintuan paakyat sa makeshift altar, kung saan mistulang kombinasyon ng rose garden at mga ulap ng white lilies. Ano to? Wedding? Nauutal niyang tanong. Yes. Next week is not good to do the wedding. Hindi raw bilog ang buwan. Ngayong araw na lang kasi full moon. May kislap ng kapilyuhan sa mga mata ni Jethro kahit hindi ito nakangiti. Your gown and the rest of the stuff you need is in the connecting room. My staff is waiting for you to get ready. Itinuro nito ang kambal na pintuan sa kanang dako. Nakabukas yun ng malaki at natatanaw niya ang sinabi nitong staff na nasa loob at naghihintay. Teka lang, pabulong pero nanggagalaiting sambit niya. Anong kasal ba to? Paano agad-agad ikakasal tayo? Kakikilala lang natin kanina. Remember, pinikot kita, di ba? Saka pumayag ka na kanina sa harap ng mga kaklase mo. Oo nga, pero akala ko kasi biro lang yun. Hindi ako nagbibiro, Benkay. Tinulungan kita kanina, kaya ngayon ako naman ang tutulungan mo. Bakit? Pwede bang maki-explain? I need to get married for my lola's dying wish. Malubha ang sakit niya kaya desperate na ako magpakasal. After this, hingin mo kahit na anong kabayaran. Pera o ano pa man, ibibigay ko. Pwede bang mag-file ng annulment after? That's the plan. Pero pwede rin naman nating totohanin ang relasyon natin. I mean, gwapo ako. Cute ka. Fair enough, hindi ba? Cute lang? Hoy, baka di mo na itatanong akong pinakamaganda sa barangay namin. Oo na, naniniwala na ako. So, deal na tayo ah. Pero hindi ako pwedeng ikasal ng wala mga magulang ko at mga kapatid. They're here. Sinundo sila kanina ni Julo. Nagbibihis na sila. Ano? Napamulagat siya. Paanong? Actually, sinundan talaga kita kanina sa mall. Last week nasa barangay niyo ako at nakita kita nung time na naghahanap ako ng pwede kong alokin na maging asawa. After kitang makita, sabi ko kay Julo, you're the one. Kaya naman, inalam na agad niya ang background mo at ng pamilya mo. We even got your documents for the wedding. Grabe, handang-handa ha. Ganyan bang nakitan lang sa akin? Shotgun wedding mo ako ah. Oo na nga na maganda ka, di ba? At aminado naman ako na attracted ako sa'yo. Kaya nga sabi ko sa'yo, pwede nating totohanin ang kasal natin. Kasi ako, bukas ang puso ko for you. Ikaw lang ang hihintayin ko. Ayaw mo nun? Suddenly, Mrs. Billionaire ka na. And I promise, I'll respect your decision someday. Kung gusto mo ng annulment, okay sige. Pero ingat ka rin ha. Baka ikaw pang maunang ma-inlove sa akin. Kita mo naman, gwapo naman ako. At ikaw na rin naman ang nagsabi na malaki ang talong ko. Baka pag natikman mo yun, hindi ka na umalis sa tabi ko.
Tumawa ito ng malakas dahil napansin ang namula niyang muka. Kapal mo, bastos. Biro lang, masyado ka kasing seryoso. Anyway, we might as well move because the judge will be here in a minute. I suppose you'll be gutsy and still won't do it. Come on, show me your courage, Benkay. You asked me to be your boyfriend. I'll give up myself to you as a husband. Hindi ka nalugi. Tapos ano, gagawin mo akong Korean barbecue? Mas masarap ka pa ron. But yeah, gagawin kitang barbecue sa honeymoon. An innovative type of barbecue. Fresh and raw. You will like it. Pinisil nito ang baba niya. Go now, put on the wedding gown. I'll be waiting at the altar. Halos maiiyak na siya. Hindi ito shotgun wedding. Canyon wedding to. Paano nakumbinsi ni Jethro ang mga magulang niya para sa kasal ngayong araw? Ni hindi kilala ng mga ito ang lalaki. Paano nagtiwala agad ang nanay at tatay niya rito? Tudarang bumaling siya sa gawin ng altar, pero tumama ang labi niya sa damping halik ng lalaki. Napugto ang hininga niya, dilat ang mga mata. Practice para mamaya. I like the taste. Pinindot ni Jethro ang tungki ng ilong niya at banayad siyang itinulak papunta sa dalawang babaeng papalapit sa kanila, ang mga staff nito na mag-aayos sa kanya. Habang nagbibihis si Benkay ng wedding gown, dumating ang mga magulang niya sa silid na kinaroroonan. Niyakap siya ni Aling Brenda. Nay, Tay, paano po kayo napapayag ni Jethro sa kasal na to? Kakikilala ko pa lang po sa kanya kanina. Anak, magpapaliwanag kami. Pwede ka namang umatras sa kasal, anak. Sinabi ni Jethro na hindi ka niya pipilitin. Pakli ng kanyang ama. Ano po bang sinabi niya sa inyo at pumayag kayong pakasalan niya ako? Kasama ka raw sa ibinili ni Lola Violet sa kanya. Naikwento ka na rin daw sa kanya ng matanda at nagugustuhan niya ang ugali mo. Pumunta siya kaninang umaga sa bahay, nagpaliwanag at nagpaalam sa amin. Nagkataon din daw na kailangan na niyang magpakasal para tuparin ang hiling ng lolo niyang may sakit. Ipinangako naman niya na hindi ka niya pababayaan at igagalang ang lahat ng desisyon mo. Nawalan ng imik si Benkay. Panaginip nga lang yata lahat ng ito. Ang pagiging instant billionaire niya dahil kay Lola Violet at ngayon ay instant wife naman ni Jethro Castillejos. Gaya ng sinabi ko rin sa kanya, Benkay, ikaw pa rin ang magdedesisyon. Kung ayaw mo, hindi ka niya pwedeng pilitin. Hindi ka namin ipagkakatiwala sa kanya kung labag sa loob mo. Nakikita rin namin na mukha namang maayos kausap si Jethro. Pero paano po kung saktan niya ako o hindi itrato ng maayos kapag kasal na kami? May pinapirmahan siya sa amin na kapag sinaktan ka niya, ipapakulong agad namin siya. Gusto niyang magtiwala kami sa kanya. Naging impulsive si Benkay kanina para matakasan ang bully niyang mga kaklase. Hindi niya naisip ang idudulot ng kanyang ginawa. Pero sa kabilang banda, hindi naman siguro masamang lalaki si Jethro kung nagawa nitong pumunta sa bahay nila. Nagpaliwanag at nagpaalam ng maayos sa kanyang mga magulang. Nagbigay pa ng assurance na tatratuhin siya nito ng maayos. Isa pa, si Jethro lang ang tanging daan para makita niya ulit si Lola Violet. Magpapakasal po ako sa kanya, Nay, Tay. Deklarasyon niya makaraan ng ilang saglit na pagtitimbang ng kanyang desisyon. Sige anak, kung yan ang iyong pasya. Anang mga magulang niya. Pagkalipas ng isang oras, idinaos na ang kasal nila ni Jethro. Lalong sumigla ang VIP lounge pagkatapos ng kasal. Lumabas si Jethro at tinungo ang honeymoon suite. Sinilip niya roon si Benkay. Nagpaalam ito kanina na magpapahinga muna. Wala sa sariling nakaupo sa couch ang babae. Hawak ang marriage certificate nilang dalawa. Suot pa rin ito ang wedding gown at bakas sa mukha ang shock. Para bang hindi nito naiintindihan ang nakasulat sa dokumentong binabasa. Naawa siya sa asawa pero naghahabol din siya ng oras at kung patatagalin pa niya baka hindi na umabot ang kanyang lolo. Ipinasok niya sa bulsa ng pantalon ang kanang kamay at sumandal sa door jamb. Nag-angat ng tingin si Benkay at kumislap sa mga mata nito ang pagkaalarma. Ibinaba nito ang mga papeles sa mesitang nasa harapan. Hinahanap ka nila sa reception. Maingat niyang abiso rito. Paano ba niya maipapadama sa asawa na ligtas ito at wala siyang masamang intensyon dito? Saan ako matutulog mamaya? Tanong nitong umilap ang mga mata. Dito tayo matutulog. But if you have some particular place that you want for us to spend our honeymoon, just tell me. Honeymoon? Bahagyang nanlaki ang mga mata nito. Naintindihan niya kung hindi pa ito ready. Hindi niya ito pipilitin.
Maghihintay siya, pero sana hindi ganoon katagal dahil nauubos na ang panahon ng lolo niya. Don't worry, I won't do anything against your will, Benkay. I can wait until you're ready. Pero dito tayo matutulog. Nakipagtitigan sa kanya ang babae. Inaaraw ko may saysay ba o wala ang sinabi niya. Hindi muna tayo magkakaroon ng honeymoon pero magkatabi tayong matutulog? Oo, para masanay ka sa akin. Okay, parang imposible nga naman na walang mangyari. Bumuntong hininga siya. I will sleep in the couch. Doon ka na lang sa kama. Ayos na ba yon? Sabihin mo sa akin, legit ba talaga ang kasal na yon, Jethro? Bigla nitong tanong. Ang ibig kong sabihin, parang ang bilis kasi. Isang araw lang ang preparation? 3 days actually. He smiled and turned off his phone upon vibrating. I commissioned enough manpower to do the job, led by Julo and his partner. Ginamit ko ang pera at connection para madaliin ang kasal natin. Naghahanda ka ng kasal kahit wala ka pang bride? Nagulat ito at nalukot ang muka. May naisip na hindi ka aya-aya. O baka naman may bride ka na talaga pero umatras siya. The most feasible reason anyone can come up with. Umiling siya at bahagyang natawa. You're making up funny stories, Benkay. I have no other prospective bride. Ikaw lang. Maniwala ka sa akin. Na-explain ko na naman sa'yo, di ba? Bakit ako, Jethro? Bakit nga ba? Lahat ng rason na iniisip niya ay puro technical. Magagalit ba ito kung sasabihin niya? Emotionally, she's not ready for another revelation. Adoptive response ang kailangan nito ngayon para kumalma at magtiwala sa kanya. Dahil nagnakaw ka ng naked photos ko. Krimen yun para sa akin. Punishable by a lifetime marriage. May halong biro niyang pahayag sa naisip na sagot. Sorry na, buburahin ko na lang yun. It's too late to back off. You're my wife now. Legit ang kasal natin. Legal ang mga papeles natin. Humuso ang babae. May mga gusto pa sana akong gawin eh. Sa totoo lang, hindi pa ako handang mag-asawa, Jethro. And so do I. Pero kailangan mong sundin ang will ni Lola Violet at kailangan kita para sa lolo ko. And no problem with me. Pwede mong gawin ang gusto mong gawin, pero kailangan malaman ko for your safety, alright? Tumango ito. Bumalik na tayo rin sa reception, baka hinahanap na ako ni natatay at nanay. Tumayo ito pero pinigilan niya. Practice muna tayo, baka mamaya apurahin nila tayo ng case. Ayoko magpanik ka ron. Anong papracticein natin? Ang halik? Why not? Expert ka na ba ron? Hindi SB ako eh. Yung kiss mo kanina, first time ko yun. Then we need to practice to get used to it, okay? May pagdududang tinitigan siya ng asawa, pero bumigay naman at humarap sa kanya. Nanlamig ang mga kamay nitong hawak niya at kumurap-kurap habang papalapit ang bibig niya sa labi nito. Pumikit ito, tigil ang hininga. Should we continue to the next part? The rehearsal, wife. Rehearsal? Yeah. We'll check kung magkakasya ako sa unang subok. I promise, I'll do it properly. Bulong niyang nagpabilog sa mga mata nito. Alam ni Benkay kung anong ibig sabihin ni Jethro. Dapat tumanggi siya, pero bakit ang hirap bigkasin ng salitang ayaw ko? Parang naparalyzed ang dila niya. Nalulunod siya sa kakaibang apoy ng pagnanasang nagliyab sa mga mata nito at gusto niyang maranasan ang pakiramdam na matupok doon. I know why your friends are insecure, Benkay. You have a glassy white skin that don't need a filter in my eyes. Come on. How far can your beauty go to overwhelm a man like me? You didn't give me a warning on this. Anito, alam niyang compliment ang sinabi nito. Maganda raw siya. Let's switch you on, okay? Pabulong na ungol ni Jethro at pumwesto sa ibabaw niya. Hinagkan siya nito at maingat na hinaplos. Hindi siya pumapalag. Gusto niya ang bawat haplos nito at halik. Hanggang sa tuluyan niyang ibinigay ang sarili dito. Nakatulog ng mahimbing si Benkay pagkatapos ng mainit na yugtong pinagsaluhan nila ng asawa. Hindi na sila nakabalik sa reception. Si Julo at girlfriend na nito ang pinag-asikaso ni Jethro sa mga bisita at sa pamilya ni Benkay. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hindi na muna umuwi si Benkay sa kanila. Ramdam naman niya na safe siya kay Jethro at wala siyang nadarama na kahit anong pagkukunwari sa lalaki. Kaya nga sa araw-araw siyang inaalagaan nito, ay unti-unti rin niyang nagugustuhan ng ugali ng mister. Naisip niya na tama yata ang naging desisyon niyang pagpapakasal dito. Come here, love. Kinambatan siya ni Jethro. Sa mga oras na yon ay sakay sila ng yate. Bihis ito ng puting loose trouser pero halatang walang boxers.
Takaw pansin pa rin ang proud na sandata nito. Kung siya ang tatanungin, isang parte na yon sa katawan nito na precise ang sukat, haba at laki. Pinakamagandang variety ng talong. Check the food kung may hindi ko gusto sa mga yan para masabihan ko ang chef. Pinisil nito ang pisngi niya. Kumain ka na ba? Naupo siya sa silyang inurong nito para sa kanya. You're the best meal for me. Hanggat nandyan ka, sekundary na lang para sa akin ang mga pagkain yan. Biro nitong nagpairap sa kanya. Lumala ang pambobola mo sa akin? Supalpal niya sa lalaki. Bakit ba hindi ka naniniwala sa akin, wifey? Iningusan lang niya ito at nagsimula ng kumain. Babalikan kita. Check ko lang si Captain sa bridge. Magkakaroon tayo ng stopover sa susunod na harbor. Nagpaalam ito at iniwan siya roon. 10 silang nasa yate. Ang kapitan, chef, 2 helpers, 2 guards, 2 marine engineers. Nalaman niyang pag-aari ni Jethro ang yate na yon. Nagulantang pa siya kung gaano ito kayaman nang malaman ng mga negosyo nito. Smooth ang paglalayag nila at payapa ang dagat. Masasabi niyang dream come true ang pinaranas sa kanya ni Jethro sa kanilang honeymoon cruise. Tumunog ang cellphone niya. Si Nanay. Bulalas niyang agad tinanggap ang tawag. Nay? Kamusta ka dyan, anak? Bungad nito sa kabilang linya. 1 linggo na po akong hindi nakakapagsuot ng panty, Nay. Ano? Ang pinasa ng mga panty mo? Natawa siya. Hindi na-gets ng nanay niya ang biro. Nasa luggage lang po, natutulog. Kung alam ko lang na hindi ko pala magagamit, hindi na sana ako nagbaon ng panty. Dagdag lang sa bigat ng bagahe ko. Humagikik siya at kumurot ng laman ng inihaw na isda. Baka masanay na ako nito, Nay. 1 linggo na kasi kami nagtatanim ni Jethro ng talong para daw mamunga agad ang kambal na okra. Alam niyo na po yun. Bengkay, niloloko mo ba ako? Hindi po. Kamusta na kayo dyan? Iniba na agad niya ang usapan at baka tuluyan ng mayamot ang nanay niya. Kakaiba pa naman magalit si Aling Brenda. Nagkakaroon ng eclipse. Madalas sabihin ng tatay niya na huwag galitin ng nanay niya kasi nagdidilim ang mundo at bumababa ang mga bituin. Pauwi na po kami mula sa honeymoon cruise. Aabot pa ako sa moving up ng kambal. Ay, maigi. Matutuwa ang 2 yun kung dadalo ko sa graduation nila. Sige, Nay. Pagkabalik namin pupuntahan ko kayo agad. Hihintayin ka namin. Mag-iingat ka, ha? O siya, babay na muna. Magsisimba pa kami ng tatay mo. Babay, Nay. Ingat po kayo ni tatay. Kayo na po ang bahala sa mga pananim ko at mga suki ng gulay. Ibinaba niya ang cellphone at nakangiting itinuloy ang agahan. Samantala, kausap din ni Jethro sa cellphone ang abuela niyang si Lola Millicent. Kapatid ito ni Lola Violet. May samaan ng loob ang 2 matanda at hindi pa rin niya alam ang dahilan. Pagbalik niya noon galing ng ibang bansa pagkatapos ng masteral niya, wala na sa bahay nila si Lola Violet. Pinutol ng matanda ang koneksyon nito sa kanila at dahil naging abala siya sa pagtatag ng sarili niyang kumpanya, nawalan siya ng panahong hanapin si Lola Violet. Nitong huli lang siya nakakuha ng impormasyon tungkol sa lokasyon nito, kaya napunta siya sa kubo na tinitirhan nito. Kahit nga masama ang pakiramdam niya noon ay sinadya niya ang lola niya. Namiss din kasi niya ito. Binatilyo pa lang siya noong huli niya itong nakita. Kumusta po si Lola? Tanong niya kay Lola Millicent. His condition is getting worse day by day, Jet. You have to hurry. Garal-gal ang boses ng matanda. Sinanyasan ni Jethro ang kaibigang kapitan at naglakad ng lalaki palabas ng bridge. The new medication isn't working? But the doctor's feedback last time says his body is acting up a positive response to the treatment, Lola. May nangyari ba habang wala ako riyan? Wala naman. He received regular medication daily like the usual routine. Bigla na lang bumagsak ang kidney niya at may palagay ako na dahil sa gamot. Tatawagan ko po ang doktor niya from Houston. We will ask his opinion on this. Do not worry too much, La. Pauwi na po ako. Hihintayin kita. I really don't know what to do here without you. We'll be there before sunset. Hang in there, okay? Alo niya sa abuela. Ibinaba niya ang cellphone at bumuntong hininga. Binigyan niya ng killer smile ang babaeng papalapit sa kanya na kahit nakasimangot ay cute pa rin at masarap pagmasdan. Hinatak niya paakyat sa top deck ang asawa. Niyakap niya ito mula sa likod at dinampian ng halik ang kanan nitong balikat. Busog pa ako. Kung may binabala ka na naman, huwag mo nang ituloy. Baka magka-appendicitis pa ako eh. Angal ni Bengkay. Gigiling ka lang naman dahan-dahan. Safe ang appendix mo. Hindi yan ang target ko, kundi ang uterus mo.
Ngumisi siya. Sinubukan nitong pumiglas. Grabe ka, may sweldo ba yung libog mo, mister? Meron, at makukuha ko after 9 months. Sumimangot si Benkay. Grabe talaga ang lalaking to. Nakaka-tense kasama. Isusumpa ko na yung stamina mo, Jetro. Angal nito. Hindi magandang ideya pag wala akong panty palagi. It's called routine, my love. When panty is missing, husband is coming. Pinalo siya ng babae habang natatawa. Bago lumubog ang araw ay nakadaong na sila. Short honeymoon trip by the sea, pero kontento sila kahit ginugol nila ang mahabang oras sa kama kaysa sa mga tanawin. Babalik tayo next month. Ayusin ko lang ang groundbreaking para sa branch ng Toyota sa San Jose. Pag-isipan mo na kung may gusto ka pang puntahan para maisalin natin sa itinerary. Ani Jetro. Hawak niya ang kamay ni Benkay at hinahalikan ng fingertips nito. Ang weird sa pakiramdam nitong walang panty. Reklamo nitong pinagdidikit ng husto ang mga hita habang lulan sila ng sasakyan pauwi sa bahay ng lalaki. You don't need it. Kumindat siya. I forgot to tell you, when you have me as your husband, the most useless stuff you could ever have is your panty. Hindi mo yan magagamit kapag kasama mo ko. Pilyo niyang pahayag. O sige, papayag kang makitaan ako ng ibang tao. Subukan nila. Malalaman nilang literal na kahulugan ng love is blind. Humisi siyang parang batang may binabalak na kalokohan. Dapat ako magpanty, Jetro. Sikmat nito. Ayaw mo bang dila akong itatakip dyan? Sinipat niya ng tingin ng ibabang parte ng katawan nito. Sayang ang mga panty na baon ko. Hindi ko naman napapakinabangan. Bagong bili pa ang mga yun at nakalawit pa ang price tag. Signature undies with signature price. Kung wala lang siguro akong bilyon sa bangko na bigyan ni Lola Violet, baka maisipan kong i-auction ng mga panty na yun dahil sa presyong hindi makatarungan. Hindi ang panty ang mahal, kundi ang tatakpan ng tela, wifey. Pasalamat ka, nasa sasakyan ng field of interest ko sa business. Kung nagkataon na nasa panty, baka magbenta ko ng 1,000,000 piso kada piraso, lalo na kung panty ng asawa ko. Inirapan siya nito. Yan na siguro ang time na hindi na lang talaga ako magpapanty dahil sa sobrang mahal. Oo nga pala, paano kung hindi ako magustuhan ng lolo mong may sakit? Imposible yun. Baka ma-love at first sight nga yun sa'yo eh. Champion talaga mambola si Jetro. Pero kabado pa rin siya. Unang beses niyang makatuntong sa tahanan ng asawa niya. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya roon. Umaasa siya na makikita niya rin si Lola Violet. Hindi pa siya masyadong nagtatanong kay Jetro tungkol sa matanda. Kulang 1 oras ang biyahe sa provincial highway mula sa pier. Hindi matraffic maliban sa mga bus na halos nagkakarera sa bilis. Narating nila ang mansyon sa hilltop ng isang high-end subdivision. Abot-abot ang pagkamangha ni Benkay sa pinaghalong moderno at vintage structure ng bahay ni Jetro. Nakapila ang mga katulong pagpasok pa lamang nila sa may pintuan at sabay-sabay na bumati sa kanila. Everyone, this is my wife, Benkay Castillejos. Be good to her. Pinakilala siya ni Jetro. Hello sa inyong lahat. Naiilang nabati ni Benkay sa mga ito. Hindi niya inakalang ganito ang karangyaang madadatnan niya. Alam niyang mayaman si Jetro, pero ayon pa lang sa mga kwento nito at inisip pa niyang pwedeng totoo, pwedeng hindi. Natutuwa po kaming makilala ka, senyorita. Naway maging masaya ang pagtira mo rito. Sagot ng may edad na babaeng nakapusod ang buhok at maaliwalas tingnan ang maamong muka. Ito ang tipong kahit hindi mo pa lubusang kilala, pero mapagsusumbungan mo agad ng problema. I need a buffet dinner at the pavilion for my wife, Luisita. Delegate the task to everyone. Utos ni Jetro. Masusunod, senyorito. Umakyat sila sa engranding hagdanan na nagbabalutan ng makapal na carpet at bawat kanto ay may chandelier sa itaas. Nawili siya sa abstract painting sa wall habang binabaybay nila ang bawat baitang. Mistula siyang bata na hindi makontrol ang pagkamangha sa bawat magandang bagay na tinatamaan ng kanyang paningin. I will tour you around the house later. Bumaba sa bewang niya ang kamay ni Jetro. Dito na ba ako titira? Ayaw mo? Baka maligaw ako. Sobrang laki ng bahay mo, Jetro. Kaya nga hindi ka magsusuot ng panty para madali kitang mahanap sakaling maligaw ka. Susundan ko lang ang masarap na amoy. Maloko nitong hirit. Hindi ka na nagtino tuwing kausap kita. Pinalo niya ang lalaki. Nag-echo ang malakas nitong tawa. Nasa 3rd floor ang kwartong pinuntahan nila. Maganda ang matandang babaeng sumalubong sa kanila, kahit puti na ang buhok at may suot na makapal na salamin sa mata. Elegante itong pagmasdan sa suot na bestidang powder blue ang kulay
at gawa sa mamahaling tela. Lola, Niyakap ito ni Jethro at hinagkan sa noo. Siya na ba ang asawa mo, Apo? Bumaling sa kanyang matandang babae. Yes, Lola. She's Benkay, my wife. Kamusta po kayo? Magalang siyang bumati. Halik sa pisngi at magaan na yakap ang itinugo ng matanda. Pasensya na kayo't hindi ako nakadalo sa kasal niyo. Hindi ko maiwan ng lolo niyo. Okay lang, Lola. Nung una, inisip ko namang dito gawin ang kasal pero hindi healthy para kay Lolo ang pagkakaroon ng maingay na kapaligiran habang nagpapagaling siya. Tumango ang matanda. Tulog ang lolo mo. Nakatulog matapos uminom ng gamot. Iginiya sila nito patungo sa malaking kama sa gitna ng silid kung saan nakaratay ang matandang lalaki. Baka sa hapis at humpak nitong mga pisngi ang hirap sa sakit na dinaranas. May nakakabit na swero sa braso nito. Mahigpit na hinawakan ni Jethro ang kamay ni Benkay. Dama niya ang krisis sa emosyon nito ngayon. Humirot ang puso niya. Sinulyapan niya ang mga gamot na nasa side table ng kama. May tray doon, babasaging pitsel at crystal glass. Hindi niya alam kung bakit naisip niyang damputin ang baso at inamoy. Saglit siyang natigilan. Doon pala nagmumula ang naaamoy niyang kakaiba. Amoy matapang na bawang na hindi maintindihan. Jethro, may bawang bang nilalagay sa gamot niya? Amoy bawang ang baso. Pukaw niya sa asawa. What? Kinuha nito ang baso at inamoy rin. La, anong laman ito kanina? It smells unpleasant. Water lang yan, Apo. Hinatid kanina ng nurse niya. Baka gamot ang naaamoy niyo. Ang dami kasing iniinom ng lolo mo. Halo-halo na ang amoy dito sa silid. Tugon ni Senyora Millicent. Pero amoy malatayon to. Ganito ang amoy ng spray na ginagamit ko para sa peste ng mga tanim kong talong. Nakakasira po yun ng kidneys. Dumilim ang mukha ni Jethro. Poison? May naglason kay Lolo, kaya bumagsak ang kidneys niya, Lola. God, I have no idea. Naaalarmang bulalas ni Lola Millicent. Malamang paunti-unti siyang nilalason para hindi mahalata at iisipin natin kidney failure ang dahilan ng biglang pagbagsak ng kalusugan ni Lolo. I really don't know, Apo. Regular naman ang check-up ng lolo mo sa doktor at lahat ng gamot niya ay reseta ni Doc. Leave it to me, Lola. I'll find out who's behind this. For now, wag ka munang magpapasok ng iba dito. Ikaw na lang po munang maghanda ng gamot at pagkain, pati inumin ni Lolo para sigurado tayong safe siya. O sige, Apo. Dahil sa revelasyon na yon ay nagkasahan ng full-scale investigation si Jethro. 2 weeks straight na yun ang pinagtuunan niya ng oras bukod sa pag-alalay kay Benkay na makapag-adjust sa buhay nila bilang mag-asawa. Maliban kina Benkay, Julo at sa lola niya, wala nang ibang nakaalam sa bagay na yon. Kailangan niya mag-ingat. Lahat sa bahay na yun ay suspect, maliban kay Benkay at sa lola niya. Kahit ang mayordoma na mula bata pa siya ay naglilingkod na sa pamilya nila ay kasala rin sa suspect. Mahigpit din niyang ibinilin sa asawa na huwag ipagkalat ang natuklasan nila at baka ito naman ang malagay sa panganib. Dahil alam niyang miss na ni Benkay ang pamilya nito, nagkusa siyang i-invite ang mga ito sa kanilang mansyon. Nandito na sila? Boses ni Benkay na narinig ni Jethro mula sa labas ng drawing room. Tumayo siya at lumabas. Natanaw niyang sinalubong ng asawa ang mga magulang nitong pumasok ng sala kasama si Julo. Lumapit agad siya sa mga ito. Consider this your home. If you need anything, do not hesitate to ask. Nakipagkamay siya sa biyan ng lalaki at binigyan ng marahang tango si Aling Brenda. Binalingan niya ang asawa. Love, ipasyal mo muna sila. Ipahahanda ko lang ang lunch natin. Hindi ro kami rito kakain. Moving up kasi ngayon ng mga kapatid ko. Dadalo ako kung okay lang. Sinundo lang nila ako. Sakto naman na inibitahan mo sila. Sabi ni Benkay. Ihahati din namin siya pa uwi mamaya, Jethro. Salon ni Aling Brenda. Wala pong problema. Ako na pong susundo sa kanya mamaya. I will bring gifts to your boys. Careful on your way back. And Beng, call me when you get there, okay? Hinapit niya ang asawa at hinagkan sa noo. See you later this afternoon. Think of me and miss me. Malambing itong umirap. Tigilan mo nga yan. Nasa harap tayo ng mga magulang ko ang harot mo. Gigil nitong bulong. Kung hindi kita mamanyakin, hindi mo ako maiisip. This is how I do my moves. Kumindat si Jethro at may kumpiyansang sinulyapan ng kanya mga binan. Wala siyang naaaninag na disappointment sa anyo ng mga ito. Maaaring iniisip ng mag-asawa na nagbibiro lang siya. Okay lang ba kung hindi na ako magpaalam kay Lola Mil? Baka magtampo yun. May bahid ng pagkabahala sa tono ni Benkay.
Ako na magsasabi sa kanya. Naroon kay Lolo yun. Okay, thank you ah. No worries. I'll see you later, okay? Hinatid niya sa labas ang tatlo at binigyan ng instruction si Julo na pasundan sa security vehicle ang sasakyan ng asawa at mga biyenan. Gamit ng mag-anak ang family van na ibinigay niya noong araw ng kasal nila ni Bengkay. Senyorito, gising na po ang lolo niyo at hinahanap niya kayo. Abiso ni Colleen na hindi pa man siya nakakaalis sa pwesto niya. Ang babae ang private nurse ng senyor at primary suspect ng paglason sa matanda. Kumilos siya at bumalik sa loob ng bahay. Itinuro sa kanya ni Bengkay kung paano alamin sa pamamagitan ng amoy ang mga lason na hinahalo sa tubig at pagkain. Tama nga siya ng hinala. Walang balak ang kriminal na patayin agad ang lolo niya. Mas convenient nga naman kung palalabasing nagkaroon ng maluhang sakit ang matanda. Labis siyang nagpapasalamat sa asawa niya dahil kung di matalas ang pang-amoy nito, hindi niya matutuklasan ang panlalason sa abuelo niya. Palagi niya binibisita ang matanda sa silid at minsan na niyang naamoy ang malatayo na yon pero hindi niya pinansin dahil sa pag-aakalang gamot lang yon. Nagtuloy siya sa 3rd floor. Nadatnan niyang pinupunasan ni Senyora Millicent ang lolo niya. Maganda ang huling feedback ng doktor dito. Naging aktibo na ulit ang response nito sa gamutan. Nakikita naman niya yun sa unti-unting pagbalik ng sigla nito. Malamang ay inihinto na rin ang pagpapainom dito ng malatayon. Lolo, salamat naman at gising ka na. Dinaluhong niya ang abuelo at hinawakan ng kamay. Nag-alala ka ba sa akin, apo? Tigilan mo yan. Ang hiniling ko sa'yo ay mag-asawa na at magkaanak bago pa ako mamatay. Nasabon pa siya nito. Kaya nga ako nag-alala. Paano ko mabuntis ng asawa ko at magsilang ng 3 sanggol na lalaki? Tapos nandyan pa rin kayo at mahina. Walang magbabantay sa kanila. I keep my end of the deal. I have my wife now. It's your turn to roll the dice. Magpagaling ka at bumangon na dyan. You moron! Nag-asawa ka na pala at hindi mo malang ako kinaladkad sa kasal mo. Maiwan ko muna kayong dalawa. Ipapasterilize ko lang ang mga gamit ng lolo mo, apo. Natatawang nagpaalam si Senyora Millicent. Sabay lang naman nilang hinatid ng tingin sa pinto ang abuela. Magpapakasal ulit kami next week, lolo. Anya sa abuelo nang sila na lang. Dito sa kwartong to kami kakasal para kayo mismo ang saksi namin. Kaya huwag kayong magkakamaling matulog na naman. Pabiro niyang banta. Nasaan ba ang asawa mo? Naikwento siya sa akin ni Millie na dito na nakatira. Umuwi muna siya para sa moving up ng mga kapatid niya. Susunduin ko siya mamaya, lo. Excited na ba kayong makita siya? Mai-inlove kayo sa kanya. Bibo siya at cute. Maganda ba, apo? Cute siya at funny. Maganda nga. Sexy siya at cute, lolo. Pangit ba yung asawa mo, Jetro? Aboy, hindi mo ako masagot eh. Umisi siya. Pag-iisipan ko muna kung pangit siya o maganda, lo. Hindi naman siya pangit pero hindi ko rin masabing maganda. Pangit nga. Huwag mo na akong bilugin. Parang itim at puti lang yan. Humalakhak na si Jetro. Lolo, asawa ko po siya. Of course, sa mga mata ko siya ang pinakamaganda. It's nonsense to ask me to describe her dahil lahat ng magandang salita sa dictionary ibibigay ko. Wait, I have her wedding photo. Hinugot niya ang cellphone at kinalikot ang gallery. Here she is. Proud na ipinakita niya sa abuelo ang picture ni Bengkay. Oh, she's... Napakaganda niya. Di po ba, lo? Cute siya. Ganti nitong tukso sa kanya. Malutong nahalakhakan nila ang namayani sa buong silid. Pero seryoso, lo. Maganda, di po ba? Na-love at first sight ako riyan kahit na kinulang siya sa height. Oo, apo. Maganda siya kahit cute size. Alagaan mo siya at pakamahalin. Siyempre naman po, Lolo Rando. Hindi ko nga lang po alam kung mahal na rin niya ako. Pero ako po, sure na. Malalaman mo ang sagot dyan sa kilos niya. Hindi man niya sabihin, madarama mo naman. Napangiti si Jetro habang iniisip ang asawa. Nagkwentuhan pa sila ng abuelo hanggang sa makatulog ito. Samantala, 1:00 ng hapon pa nagsimula ang moving up ceremony ng kambal na kapatid ni Bengkay. Mabuti na lang at hindi gaanong mainit. Siksikan ng tao sa barangay covered court kung saan ginaganap ang event. Parehas na nakakuha ng honors ang kambal at salitan kung umakyat sa stage ang mga magulang nila. Siya naman ang naiwan sa ibaba para kumuha ng litrato. Napapansin niyang pinagtitinginan din siya ng mga kabarangay niya. Kalat na kasi sa San Jose ang tungkol sa pagpapakasal niya sa bilyonaryong lalaki. Pagkatapos ng event ay diretso na silang umuwi. May kaunting salo-salo sa bahay nila.
Nagpa-cater ang nanay niya para sa mga trabahador nila sa shop. May cake po ba tayo, Nay? Tanong niya sa ina habang nasa biyahe sila. Kahit ang kalsada ay masigla dahil sa mga nagsipagtapos na naglalakad kasama ang mga kamag-anak. Hindi ako naka-order, nak. Fully booked na si Rita nung tawagan ko. Ako na pong bibili sa bayan, kahit Goldilocks na lang. Tatay, ibaba niyo na ako rito. Magko-commute na lang ako pa uwi. Mauna na po kayo. Sigurado ka? Pwede namang ihatid ka namin. Tanong ng tatay niya. Opo, mauna na kayo at naghihintay ng mga bisita ng kamban. Masigla niyang tango. Itinabi ng tatay niya ang sasakyan at bumaba siya sa gilid ng kalsada. Mag-iingat ka, anak. Pahabol ng nanay niya. Ate, uwi agad. Magvi-videoke tayo. Sigaw ng kambal. Kumaway siya habang papalayo ang van. Balak niyang pumunta rin sa kubo ni Lola Violet. Pumihit siya at naglakad patungo sa sakayan ng tricycle. Bigla niyang namiss ang kapilyohan ni Jethro. Kung kasama niya ang lalaki, tiyak maingay. Hindi rin kasi tumitigil yun sa kakaharot sa kanya. Siguradong panay ang haplos at himas niyon sa katawan niya kung saan-saan. Nakaka-addict din pala. Ngayong wala ito sa tabi niya, parang may kulang. Talagang nasanay na siya sa presensya nito. Parang ang mahal na niya ito na ewan. Kinapa niya sa bag ang cellphone at ngumuso. Hindi man lang tumawag o kaya ay nag-text ang loko para kamustahin siya. Hindi na siguro siya naiisip ng lalaking yun. Hindi kaya niya ngayon na ito lang ang laman ng utak niya. Ibinalik niya sa loob ng bag ang cellphone at binilisan ang mga hakbang. Dadaan na lang muna siya sa kubo ni Lola Violet. Siya lang ang pasahero ng tricycle kaya naihatid siya hanggang sa bukanan ng private road. Naging masukal na ang daan na yon. Noong naroon si Lola Violet, regular na tinatabas nito ang mga damo. Narating ni Benkay ang kubo. Pati bakuran nito ay sinakop na rin ng mga damo. Napaigtad siya nang marinig ang kaluskos mula sa gawi ng kakahuyan. Tumingin siya roon at sakto lang na lumitaw ang bulto ng dalawang lalaki. Armado ng kalibre 45 ang mga ito. Kinabahan siya at paurong na naglakad palabas ng bakuran. Benkay! Alerto siyang lumingon sa pinagmulan ng pamilyar na boses. Si Jethro. Don't you even try, boys. Babala nito sa dalawang lalaking akmang bubunot ng baril. Nakasuksok sa ilalim ng jacket ni Jethro ang kamay na tiyak na hawak rin ng baril na nakasukbit sa tagiliran nito. You know me. Kapag binunot ko to, kakalat ang mga utak niyo sa lupa. Get yourself out of here and tell Lola Minnie to wait for me. We have some serious business to discuss. Nagmamadaling umalis ang dalawang lalaki at tinunton ang daan sa loob ng kakahuyan. Pigil ang hininga na bumaling si Benkay sa asawa. Are you okay, wifey? Tanong nitong itinuloy sa pagbunot ang bagay na nakatago sa ilalim ng jacket nito. Napamulagat siya dahil talong yon at hindi baril. Ano yan? Nawiwindang niyang bulalas. Eggplant. Why? Sira ulo ka? Wala ka palang baril tapos nakipagsukatan ka sa dalawang yon? Paano kung binaril ka nila? They won't do that. Those are Lola's guards. They know us. Isinundot nito sa ilong niya ang dulo ng talong. Nakuha pang magbiro habang siya'y malalagutan na ng hininga sa takot kanina. Saan mo to kinuha? Doon sa garden mo. Pumili ako ng kasukat ni Junior. Sira ka talaga. Paano mo naman nalaman na may mga armado dito at kumuha ka niyan sa tanim ko? Nakita kong sasakyan nila sa di kalayuan bago ako pumunta sa inyo. Kaya naisip kong may pakay sila sa kubo ni Lola Violet. On the way naman na ako, kaya tsunek ko na rin kung madadatnan ko rito ang mga tauhan ni Lola. Di ko naman alam na narito ka rin pala. Iniwan ko lang dun sa main road ng sasakyan ko. Ngumuso si Benkay at hinawakan ng talong. Bakit pumunta rito ang guards ng lola mo? Anong pakay nila? Dalawa lang yan. Either sinundan ka nila o may iniimbestigahan sila sa lugar na to. Aalamin ko yan. Let's go. Bibili ka pa ng cake ng kambal. Inakay na siya ng asawa paalis. Namiss mo ba ako, wifey? Namiss kita. Ilang oras ka palang nawawala sa paningin ko. Tinangay mo yata pati ang hangin. Hirap na akong huminga ron sa mansyon. Hay, ang corny ng biro mo, Jethro. Kunwari nakasimangot pero kinilig siya sa sinabi nito. Tumawa ito ng mahina at hinawakan ng kamay niya. Magkasama silang bumili ng cake at humabol sa graduation party sa bahay. Ilang araw pa ang mabilis na dumaan. Gustong magtanong ni Benkay tungkol sa resulta ng investigasyon. Wala kasing nasabi sa kanya si Jethro. Pero sa tuwina ay lagi siyang nauunahan sa mga panlalandi ng lalaki. Hay nako, ito na naman tayo. Pabulong niyang angal at hindi napigil ang pagtirik ng mata.
Missing na naman sa ibabaw ng pantulog ang panty niya na kinuha niya sa lingerie cabinet para sana suotin pagkatapos maligo. Bumaling siya kay Jethro na may kausap sa cellphone at nakatayo sa gilid ng floor-to-ceiling window. Nakasabit sa dulo ng daliri nito ang panty niya at iniikot-ikot na parang bola. Yeah, keep me posted. Malagkit na tumitig sa kanya ang asawa habang nagsasalita. Pagkaway kumindat ito, ibinaba ang cellphone matapos magpaalam sa kausap. Dinampot niya ang pantulog, naka-full blast ang aircon ng kwarto kahit umuulan sa labas. Doble tuloy ang lamig at para na siyang maninigas sa ginaw. I'm ready for an all-out planting, Lady Eggplant. Tamang-tama, maulan. Maganda magtanim ngayon. Siguradong magiging malusog ang binhing ipupunla ko. Panlalan din itong hinagis ang panty niya at sinalo. Itinuloy sa bulsa ng pantalon. Wala ako sa mood magtanim, Jethro. Tinungo niya ang cabinet. Huwag mo nang balakin na magpanty, wifey. Masisira ang kinabukasan ng manufacturer. Malala na ang libog ng lalaking to. Parang mayon volcano na mayat maya kung sumabog. Kailangan na yata niyang palagyan ng zipper si Pipay. Bugbog sarado na sa pagmamahal ng asawa niya. Pagmamahal? Bumuntong hininga siya. May ganun ba sa pagitan nila? Kahit siya, hindi pa rin mahimay ng maayos ang nararamdaman. Aminado siyang malakas ang epekto ni Jethro sa kanya tuwing magkasama sila at habang lumilipas ang mga araw na mas nakikilala pa niya ito. Halos maniwala na siyang nahuhulog na ang puso niya ng ganoon lang kabilis. Wala siyang maipinta sa ugali ng lalaki. Responsable, maalaga at hindi matapobre. Yun nga lang, mas lamang ang kabastusan kaysa pagiging maginoo. Ngayon niya na-appreciate na si Pipay ay itinago ni Lord sa gitna ng kanyang mga hita. Kung nagkataon na inilagay ito sa palad niya, baka segundo siyang nasasaksak ni Jethro. Love, mabisang pampatulog ang pagtatanim. Lulusog ang heart mo. At lolobo naman ang tiyan ko. Bago matapos ang buwan, magkaka-okra na tayo. Grabe ka magpunla at hindi ka pumapalya sa kakaspray ng medisina mong malapot pa sa dagta ng sayote. Ewan ko na lang, balak mo yatang ipalit sa pagkain yung maharot mong bisyo, Jethro. Angal ni Bengkay at naupo na lang sa kama. Hindi na siya nag-abalang magbihis. Itinabi na lamang niya ang pantulog. Favorite mo ba ang okra, wifey? Tanong ni Jethro na umuklo sa harapan niya at hinaplos ang kanyang mga binti. Banayad na minasahe. Sakto din na napagod siya kanina sa paglalakad. Sinamahan niya ang asawa sa ocular visit nito sa site ng pagtatayo ang Toyota Motor Center roon sa San Jose. Okra kasi kapag lalaki ang babies, patatas naman kung babae. Mas gusto mo ba ng patatas? Alam ko baby boy ang habol mo para dumami ang lahi mong malibog. Kastigo niya. Ibinigay niya rito ang kabilang binti para masahihin din. Humalakhak si Jethro. You know what? I really enjoy talking to you like this about many stuff. Very refreshing. Nare-relax ang utak ko sa mga concerns sa kumpanya. Marahan itong pinisilang hita niya. Hindi mo na ako kailangang bulahin. Anyang bumaling sa floor-to-ceiling window na nakahawi sa magkabilang tapestry ang makapal na kortinang beige at may bordang gintong swan. Patak-patak sa salamin ang hamog mula sa malamig na buhos ng ulan sa labas. Tumayo siya at lumapit doon. Inilapat ang palad sa glass. Bumakat doon ang kamay niya at mga daliri. Sumunod sa kanya si Jethro. Ipinatong nito ang mainit na palad sa kamay niya at inukupan ng mahaba nitong mga daliri ang bakanteng espasyo sa pagitan ng fingers niya. Grandpa's condition is getting better. Maganda ang feedback ng attending physician niya. Mabuti naman. Kumusta ang investigasyon? May lead na ba kung sinong naglason kay Lolo? Gusto niyang pumihit pero nakulong siya sa matigas na bulto ng asawa na nakatayo sa kanyang likuran at sa dalawang braso nitong nakatuon sa glass sa harapan nila. Si Lola Minnie. Sa kanya nakaturo lahat ng ebidensya. I don't know how to confront her. Hindi nakahuma si Bengkay. Si Lola Minnie? Pero bakit niya ginawa yun? Siguro inisip niyang hanggang ngayon ay hindi siya mahal ni Lolo Rando. Hinawakan siya ng asawa sa magkabilang balikat at maingat na iniharap dito. Magkapatid si na Lola Violet at Lola Minnie. Si Lola V ang unang girlfriend ni Grandpa. Kasama ito sa nalaman ko mula sa ginawa kong investigasyon. Nanlaki ang mga mata niya. Si Lola Violet? Yung Lola Violet ko sa kubo? Bulalas niya. Oo, siya nga. Kaso nabuntis ni Lolo si Lola Minnie, kaya sila ang nagpakasal. Bakit naman ganoon si Lolo? Bakit hindi niya binuntis si Lola kung ang mahal niya si Lola Violet? I don't know the real score of their love story, but Lola Minnie is keeping grudges.
Ang paraan siguro niya para makaganti kay Lolo ay lasunin ito ng paunti-unti hanggang sa mamatay. Kinagat ni Bengkay ang daliri at tumitig sa mga mata ng asawa. Buti na lang wala akong kapatid na babae, wala kang bubuntisin. Nakasimangot niyang sabi. Grabe ka naman, love. Siyempre ikaw lang ang gusto kong buntisin. Alam mo ba ang pagkakaiba mo sa mga babaeng nakapaligid sa akin? Ikaw lang ang babaeng gustong-gusto kong makita na walang panty habang nasa kwarto tayo. Bola na naman. Tingin mo talaga sa akin, Ring? Itinulak niya ito paalis at naglakad pabalik ng kama. Bakit ayaw mong maniwala? Dahil gusto mo lang magtanim. Gusto ko rin kumain at masiba akong tao kaya sisipagan kong pagtatanim. Kapag malakas ka kumain, dapat marunong ka magtanim gamit ang iba't ibang posisyon. Imbis na matawa ay nawalan siya ng imik. Nagtagal kasi sa utak niya ang revelasyon tungkol kay Lola Violet. Nagpakalayo ba ang matanda at wala na talagang balak magpakita sa kanila? Wala na ba siyang chance para makapagpasalamat? Are you okay, wifey? Yes, iniisip ko lang kung nasan si Lola Violet. Alam mo ba? Ayaw niyang ipasabi, pero isang araw sure ako na makikipagkita rin siya sa'yo. Nakakatampo naman si Lola. Huwag ka na magtampo, mahal ka ni Lola V. Ikaw kaya ang bet niya para sa akin, hindi pa man tayo nagkikita. Sobrang saya nga niya nung sinabi ko na pakakasalan kita. Hindi na siya nagpumilit, naniniwala siya na magkikita pa sila ng matanda. Nang mga sumunod na araw ay nag-volunteer si Bengkay na personal na bantayan ang lolo ni Jethro, habang abala ang lalaki sa groundbreaking ng bagong branch ng TMC sa San Jose at sa renovations ng furniture shop at warehouse nila. 2 buwan na rin silang kasal ni Jethro. Sanay na siya at komportable sa buhay may asawa. Hindi pa rin makonfront ng asawa niya si Lola Millicent para mahingi ang panig ng matanda. Pwede rin kasi nitong itanggi ang akusasyon dahil wala namang actual na nakakita rito na naglalagay ng lason sa mga inumin ni Lolo Rando. Kamusta naman ang pagstay mo rito? Komportable ka ba? Pukaw ni Lola Millie sa kanya habang hinahandaan niya ang gamot ni Lolo Rando. Nadatnan niya ito roon sa silid kanina. Komportable po ako, Lola. Ang mabait po ng mga tao dito. Hindi ko na-feel na outsider po ako. Ano bang pinagsasabi mong outsider? Asawa ka ng apo ko. Pamilya ka na. Magsabi ka lang sa akin kung may problema ka, okay? Opo, thank you po, Lola. Hindi talaga niya maaro kung ano ang nasa puso nito at kung bakit nagawa nitong lasunin ng sariling asawa. Sobra siguro ang galit nito. Dama naman niyang mabuti itong babae. Hindi perpekto pero ito yung klase na marunong namang maawa at makisama. Lola, pwede ko po ba i-open ang mga kurtina para makapasok po ang sinig ng araw? Okay lang, ako na magbubukas. Masigla nitong tinungo ang 2 malaking bintana at hinawi ang mga yon. Nag-reflect ang sinig ng araw at naging maaliwalas sa pakiramdam ang buong kwarto. Nakadagdag sa ambience ang puting roses na nasa vase sa ibabaw ng center table. Sinulyapan ni Bengkay ang life support machines na nakadiin sa dingding. Hindi na ginagamit yun. Maliban sa swero ay wala nang ibang tubo na nakakabit sa katawan ni Lolo Rando. Ibig sabihin, bumubuti na nga ang kondisyon nito at hindi na terminal ang karamdaman ng matandang lalaki. Bengkay, nakilala mo raw ang kapatid kong si Violet. Nagkwento sa akin ang asawa mo. Hindi niya inasahan ang tanong nito. Hindi tuloy niya mahagilap sa isip kung ano ang tamang isasagot. Magkwento ka. Matagal na kaming hindi nakikita ng kapatid kong yun. Umalis kasi yun ng bahay at kung saan-saan na lang siguro nakarating. Siguro nasa higit 1 dekada na. Kakagraduate pa lang ni Jethro noon ng high school. Lumunok siya. Wala naman sigurong masama kung sasabihin niya ang totoo. Mabait po sa akin si Lola Violet. Para ko na po siyang tunay na lola. Wala ba siyang nabanggit tungkol sa pamilya niya? Wala po eh. Hindi rin kasi ako nagtatagal tuwing dumadalaw ako rin sa tinitirhan niya. Saka hindi rin po pala kwento si Lola tungkol sa personal niyang buhay. Basta sabi lang po niya, mag-isa na lang daw po siya sa buhay. Tumango-tango ito at hinagod siya ng tingin. Kasing liit mo lang siya pero alam mo nung nagdalaga siya, masyado siyang habulin ng mga lalaki. Marami siyang maniligaw na model at business tycoons. Maganda nga po siya. Kayo rin po maganda, Lola. Nung una napansin ko na rin ang pagkakahawig niyo magkapatid. Natigil sila sa pag-uusap nang pumasok doon ng nurse, dala ang tray na may juice. Ilapag mo na dyan. Utos ni Lola Millie dito. Opo, senyora. Taliman ng nurse at ibinaba sa center table ang tray. Isang baso ng orange juice ang naroon.
Pagkaalis ng nurse ay lumapit doon ang matandang babae. May hinugod sa bulsa ng suot na bestida. Syringe na may likidong laman. Brownish yellow at sa amoy na nasamyun ni Benkay, sigurado siyang malatayon ang chemical na yon. Alam mo, yung kapatid ko, hanggang ngayon siyang mahal ni Rando. Kaya namumuhi ako sa kanilang dalawa. Natiis ko pa nga na patirahin siya rito sa amin kahit kasal na kami ni Rando. Pero nung panahon na yon, palagi rin namang wala ang kapatid ko. Inuubos ang oras sa negosyo at sa pagpunta kung saan-saan. Lola, para saan po yan? Kinakabahan niyang tanong habang nakatingin sa juice. Ito? Wala ito. Alam mo bang sa tuwing mawawala ang kapatid kong yon, mas pinapadama niya sa akin na mas mahal siya ni Rando. Dahil hindi man magsalita ang asawa ko, alam kong hinahanap niya si Violet kapag wala. Ayaw niyang mapahamak ang kapatid ko at mapariwara. Pero kayo pong pinakasalan ni Lolo, kaya kayo pong mahal niya sigurado. Hindi ako naniniwala. Nalasing lang naman kami noon kaya ako nabuntis ni Rando. Napilitan silang maghiwalay ng kapatid ko dahil sa akin. Galit na galit nga noon sa akin ng mga magulang namin ni Violet. Wala raw akong delikadesa. Inagaw ko raw ang nobyo ng sarili kong kapatid. Para hindi kami mapabalita sa nayon, napilitan kaming magpakasal ni Rando. Namuhay kaming tatlo na parang walang mga galit sa dibdib. Mabait din kasi si Violet. Handa siyang magsakripisyo at magtiis para sa akin. Kaya nga mas mahal siya ng mga magulang namin at ni Rando. Itinurok nito sa orange juice ang laman ng syringe na labis na ikinagulat ni Benkay. Tapos heto ka, Benkay. Inagaw sa akin ng apo ko. Ang tanging kakampi ko sa mundong to. Siya na nga lang ang nagmamahal sa akin mula nang mamatay ang anak ko. Dinampot nito ang baso at humakbang papalapit sa kanya. Umurong siya palayo. Lola, ano pong gagawin niyo? Nilason ko ang asawa ko. Gusto ko siyang parusahan sa lahat ng sakit na dinulot niya sa akin. Kahit kailan, hindi ko nadamang minahal niya ako. Si Violet pa rin ang mahal niya kahit na ako ang kasama niya. Alerto siyang sumulyap sa pintuan pero bigla na lang tumunog ang lock. Nilak yata yun mula sa labas. Lola, maghunos dili ka po. Mahal ka po ni Jetro. Hindi ko po siya aagawin sa'yo. Malaki ang kasalanan ko sa asawa ko at sa kapatid ko. Hindi ako mapapatawad ng apo ko. Hindi inasahan ni Benkay ang sunod na ginawa ni Lola Millie. Bigla na lang nitong ininom ang hawak na juice na may lason. Sa isang iglap ay bigla itong bumagsak sa sahig. Samantala, kasalukuyang nasa gitna ng meeting si Jetro nang matanggap niya ang balita. Room 068 sa ikalawang palapag ng ospital ang ibinigay ng polis sa kanya. Tumalon pababa ng sasakyan ng lalaki pagkahinto ng sasakyan sa lobby. Tinawid niya sa mahaba at mabilis na mga hakbang ang gawin ng elevator. Buti na lang at hindi busy ang kahon. Naihatid agad siya sa destinasyon niya. Tinakbo na niya ang pasilyo. He barged in without knocking the door. Nagulat si Benkay na nakaupo sa easy chair malapit sa kama kung saan nakahiga si Lola Millicent. Tulog ang matanda, may tubo ng oxygen sa bibig at dextrose na nakatarak sa likod ng kanyang kamay. Tumayo si Benkay at kabadong humarap sa kanya. Maputla ang kamay at panay ang pilipit sa mga daliri. May gustong sabihin pero hindi naman nagsasalita. Maingat niya itong kinabig at niyakap. Hinagkan sa ulo. Okay ka lang ba, wifey? Banayad niyang tanong. Sorry, Jetro. Impit nitong sagot at naiyak na. Wala kang kasalanan. Baka kung ikaw ang nasa kama na yan, masisiraan ako ng ulo. I'm just glad you're safe. Sinilip niya ang mukha nito at umuklo. Nilapatan ng magaan na halik ang labi nito. Inamin niya sa akin na nilason niya si Lolo Rando. Galit daw siya kay Lolo pati kay Lola Violet. Dahil kahit kailan daw, hindi siya minahal ni Lolo dahil kay Lola Violet. Tapos nilagyan niya ng lasa ng orange juice na hinatid ng nurse. Akala ko ipapainom niya sa akin pero bigla na lang niyang ininom ang juice. Wala na raw siyang rason para mabuhay dahil hindi mo na siya mahal. At siguradong galit ka raw sa kanya pag nalaman mong siya ang lumason kay Lolo. Sorry, hindi ko siya napigilan. Ang bilis kasi ng pangyayari, Jetro. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nataranta na rin ako. It's okay. I will never blame you. Lola did that out of her frustrations. Ligtas na naman siya at dahil yun sa'yo, love. Thank you so much. Kahit takot ka pero nanatili ang presence of mind mo. Nagkwento na sa kanya si Julo kanina. Pinainom daw ni Benkay ng sugar syrup at virgin coconut oil si Lola Millicent
kaya naisukan nito ang karamihan sa laso na pumasok sa katawan ng matanda. Sabi ni Doc, oobserbahan pa raw si Lola kung walang ibang adverse effect ang lason sa katawan niya. Na-check na rin ang lalamunan niya for possible burn and concussion. Pero hinalo naman sa juice ang lason kaya nalimitahan ng harmful effect kahit papano. Paliwanag pa ni Benkay na nanginginig pa rin ang kamay sa nerbiyos. Tumango siya at iginiya ang asawa para maupo sila sa easy chair. Tiklop ang isang tuhod na ibinaba niya ang sarili sa sahig. Love, may sinabi ka raw kay Lola kanina. Narinig ng nurse. Totoo ba yun? Ha? Anong sinabi ko? Lito nitong tanong. May okra at patatas na ba tayo? Pigil niyang hininga. He's not sure kung tama rin ang pagkakaintindi niya sa nireport ni Julio sa kanya. Isa yun sa rason kung bakit halos di pa rin na niya ang kali kanina makarating lang agad dito. Umilap ang mga mata ni Benkay. Hindi pa ako nagpiti pero kakaiba kasi ang nararamdaman ko nito mga huling linggo. Nung hindi pa siya agitated, naikwento ko kay Lola ang mga nararamdaman ko. Sabi niya baka raw buntis ako. Honeymoon babies. Humisi siya at hirap ng ikonti ng excitement at ligayang nadama. We will check with the OB later. But I believe you got it right. Mama knows her body best. Muli niyang dinampian ng halik sa noo ang asawa. Bakit babies? Okra at patatas. Unfair naman kung okra lang, di ba? Dapat may patatas din. Kambal na lalaki at babae? Masipag akong magpunla, di ba? Saka lahi niyo ang kambal. Kaya malamang makaisa rin tayo ng kambal. The more the merrier, love. Ngumiti ng matamis si Benkay at seryosong tumitig sa kanya. Kanina habang iniisip kong lalasunin ako ni Lola, naalala agad kita. Natatakot ako ng sobra. Hindi para sa sarili ko. Natakot ako habang iniisip kong mapapahamak ako at may iwan ka mag-isa. Hinawakan niya ang kamay nito at hinagkan din. Is that your way of saying you love me, wifey? Jethro. I love you back, Benkay. I don't know when or how it happened, but I am more than sure with how I felt about you. I told Lola na love at first sight nga siguro. Nagustuhan agad kita unang kita ko pa lang sa'yo noon. Mahal kita at hindi ko kailangang sukatin ng ikli at haba ng panahong nakilala kita at nakasama para lang maniwala ang pagmamahal na ito ay katumbas ng walang hanggan. Kaya siguro naisip kong sa San Jose tayo ang susunod na branch ng TMC. Tinatawag ako ng kapalaran dahil naroon kasi sa lugar na yun ang kinabukasan ko. Yumupo sa kanya ang asawa. Kinikinig ako. Mahal na mahal din kita. Ungot nitong kinagat ang tenga niya. Gawa ng pagod at matinding emotional stress ay nakatulog si Benkay. Pero nagising din siya dahil sa mga boses na nag-uusap. Naaninag niya ang pamilyar na bulto ng matandang babaeng kausap ni Jethro habang nakatunghay ang dalawa sa pasyenteng nasa kama. Nanlaki ang mga mata niya nang luminaw sa kanyang balintataw kung sino ang matandang babaeng yun. Lola Violet! Bulalas niya at pumalikwas ng bangon. Hey, careful! Dinaluhan siya ni Jethro nang muntik na siyang mahulog sa couch. Tumingin sa kanya si Lola Violet at magiliw ng umiti. Benkay, kamusta ka na apo? Napawi ang ngiti sa labi niya nang masilip ang lungkot na nakakubli sa mga mata ng matanda. Okay lang po ako, Lola. Thank you po sa iniwan mong pera sa akin. Ang laking tulong po sa shop namin yun. Bumuntong hininga ito. Ang pera na yun ay ibinigay sa akin ni Rando nung umalis ako para lumayo sa kanilang dalawa ni Millicent. Hindi ko ginastos kahit isang sentimo dahil ayaw kong mag-isip na naman ng kapatid ko nang ikasasakit ng loob niya. Kaya hindi na ako nagparamdam sa kanila dahil ayaw kong makagulo sa pagsasama nila. Kaya nga laging akong wala noon sa bahay dahil mas gusto kong ilayo ang sarili ko sa kanila. Sinungaling ka! Biglang sabat ni Lola Millicent. Gulat na bumaling sila sa matandang nakaratay sa kama. Gising na pala ito at sigurado ay kanina pa. Nakikiramdam lang. Lola Millie, no. Pigil ni Jethro rito pero pilit pa rin itong bumabangon. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang mahal ni Rando. Baka ikaw lang ang nag-iisip niyan, Millicent. Dahil hanggang ngayon ako konsensya ka sa ginawa mo. Kung lalasunin mo lang pala siya, hindi mo na lang sana siya inagaw sa akin noon. Alam ko namang hindi lang kayo basta nalasing noon. Alam kong may gusto ka sa kanya noon pa man. Teka, wag po kayong mag-away. Baka pwedeng pag-usapan ng maayos to. Gimbal na awat ni Benkay sa magkapatid. Lola Millie. Ginanggap ni Jethro ang kamay ng matanda. Lolo loves you. He told me that several times.
Maaaring may bahagi sa puso niya ang nananatiling pag-aari ni Lola Violet, pero mahal ka niya bilang ikaw at bilang asawa niya. Hindi ka galit sa akin, Apo? Tulirong tanong ni Lola Millicent. Hindi tama ang ginawa niyo. Krimen yun. Pero pipiliin kong unawain kayo alang-alang kay Lolo. Alam kong hindi niya gugustuhin makita kayong nakakulong. Matagal na niyang alam na nilalason mo siya, pero nanahimik siya para protektahan ka. Hindi ba yun pagmamahal, ah? At kung hindi ka niya mahal, baka matagal ka na niyang iniwan at sinundan niya si Lola V. Pero never niya yung ginawa, Lola. Sumubsob sa mga palad si Lola Millicent at humagulgol. Naaawa si Benkay sa matanda. Ang tagal nitong kinimkim ang insecurity nito sa kapatid at ang ideyang hindi ito mahal ng asawa nito. Ito lang din ang gumawa ng sariling multo at bangungot na halos buong buhay na humahabol dito. Siguro, yun ang tinatawag na karma pagkatapos nitong sirain ng pagmamahalan ni na Lolo Rando at Lola Violet noon. Maiwan mo na namin kayo rito, love. Lalabas muna kami ni Lola Violet. Paalam ni Benkay sa asawa habang inaalo nito ang abuela. Tumango ito. Nagtungo siya at si Lola Violet sa cafeteria ng ospital. Saan ka na nakatira ngayon, Lola? Tanong niya kay Lola Violet habang kumakain sila. Sa isang kamag-anak dito pa rin sa Alegria. Gusto ni Jetro na sa kanya ako tumira. May bahay daw siya sa kalapit lungsod. Pero tumanggi ako. Ayaw kong makagulo na naman sa kapatid ko. Pwede ka naman dun sa bahay namin, Lola. Matutuwa si nanay. Matagal ka na rin nilang hinahanap. Pag-iisipan ko, Apo. Maraming salamat, ha. Nako, ako nga po dapat na magpasalamat sa inyo. Nagpalitan sila ng ngiti at nagpatuloy sa kwentuhan. Isang linggo lang nanatili si Lola Millicent sa ospital. Nagpumilit itong umuwi na ng mansyon. Pinagbigyan na rin ni Jetro. Pero nagulat na lang sila dahil kinabukasan ay may pulis na dumating para arestuhin ang matanda. Sandali lang, officers. This is just a misunderstanding. Hinarang ni Jetro ang otoridad. Ako ang tumawag sa kanila, Apo. Nagsalita si Lola Millicent habang pababa ng hagdanan. Lola, may pagtutol sa tono ng asawa niya at sinalubong nito ang abuela. Taas noong naglakad ang matanda patungo sa gawin ng mga pulis na naghihintay. Lola, teka lang po. Tigil din ni Benkay dito. Banayad na bumaling sa kanya si Lola Millicent. Patawarin mo ako kung natakot ka sa ginawa ko, Benkay. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Pero kailangan ko nang ipakulong ang sarili ko. Kung hindi, baka mas masahol pa ang magawa ko. Ingatan mo ang apo ko, ha? Sabihin mo rin sa kapatid ko na patawad sa lahat-lahat. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya nang mag-isa siya. Lola! Naiyak na si Benkay. Hinapit na lamang siya ni Jetro at niyakap. Ang tigas ng ulo niya. Hindi natin siya pababayaan dun sa kulungan. Matanda na rin naman siya. Baka ang korte pa mismo makiusap na piyansahan siya. Jetro, ihahatid ko ang lola mo. Mula sa ibaba ng hagdanan ay nagsalita si Lolo Rando. Sasamahan ko ang lola mo kahit hindi siya naniniwalang mahal ko siya. Lolo. Tanging nabigkas na lang ni Jetro. Habang si Benkay ay hindi nakahuma. Mula nang dumating siya sa mansyon, ngayon lang niya nakitang umalis sa kama ang matandang lalaki. Akala nga niya wala na talaga itong lakas bumangon at maglakad. Nilalagay mo sa pangadibang sarili mo, Rando. Sikmat ni Lola Millicent. Bumalik ka na roon sa kama at magpagaling ka. Saka mo na ako bisitahin sa kulungan kapag malakas ka na. Kilala mo ako, Millie. And you know how stubborn I can get when it comes to you. Sagot ni Lolo Rando na hindi rin nagpapigil. Bahala ka. Tayo na. Baling ng matandang babae sa dalawang arresting officers. Nagkatinginan na lang sila ni Jetro at sabay na napapailing habang pinapanood ang nagtatalong mag-asawang matanda. Mabilis na lumipas ang isang taon. Malusog na naisilang ang kambal na anak ni Jetro at Benkay, lalaki at babae. Panibagong araw at bituin na sumisikat sa mansyon ng Castillejos. Palaging puno ng ingay ang buong nursery room dahil sa palahaw ng kambal. Binibihisan ni Benkay ang mga anak katulong ang dalawang yaya. May mahalagang okasyon sa open garden ng mansyon at kanina pa sila hinihintay roon. Mas matapang pa itong si Neva kaysa sa kuya niya. Natatawang komento niya. Tahimik lang sis kayo. Kiniliti niya ang maliit na talampakan ng sanggol na lalaki. Ready na po kami ni Sky. Anunsyo ni Yaya Darlene. Ready na rin kami ni Neva. Kinarga na niya ang sanggol na babae at hinagkan sa labi.
Nagtatawanan sila palabas ng nursery room. Gumamit na sila ng lift para makababa agad doon sa open garden. Late na talaga sila sa schedule ng ceremony. Hinintay kasi nilang magising ang kambal para maisama sa altar. Nakaabang sa kanila ang lahat sa likod ng hitik na dekorasyon ng sariwa at makulay na mga bulaklak. Bumundol ang kaba sa puso ni Benkay nang sapitin niya ang arko sa may bukana ng hardin. Flower streams run down towards the altar, where Jethro and Lola Rando waited. Forest garden ang theme ng okasyong yon. Golden wedding ni Lola Rando at Lola Millicent. Renewal of vows naman para sa kanilang dalawa ni Jethro. Kompleto ang buong pamilya nila. Naroon ang mga magulang niya at mga kapatid. Naroon din si Lola Violet. Ito ang maid of honor ni Lolo Rando at Lola Millicent. Kasalukuyang nakatira na sa bahay ng magulang ni Benkay si Lola Violet. Hindi na nila ito hinayaang bumalik sa kubo nito at mamuhay na naman mag-isa. Masaya sila dahil nagkaayos na ang magkapatid. Hindi rin tuluyang nakulong si Lola Millie dahil hindi naman nagsampa ng kaso si Lolo Rando. Akin na si Sky. Kinuha ni Lola Millie ang sanggol kay Darlene at nilakbay nila ang aisle. Wala pa sa kalahati ang narating nila ay sumalubong na ang dalawang groom. Sabay kong halikan sila at maingat na iginiya patungo sa altar habang umaalingaw-ngaw ang palakpakan ng mga bisita. I love you. Nakangiting bulong ni Benkay sa asawa at humilig sa balikat nito habang karga na nilang dalawa ang kambal. Tumingin sa kanya si Jethro ng buong pagmamahal. I love you more, wifey. Romans 13 verse 8. Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another. Pahayag ni Father Ramon matapos ang basbas sa kanilang panunumpa. Nakangiting humarap siya kay Jethro, ganoon din si Lola Millie kay Lolo Rando. Sabay nilang pinagtagpo ang labi para selyohan ang panibagong pangako ng kanilang pagmamahalan, saksi ang kanilang pamilya sa tunay na biyaya ng pag-ibig. Sa huli, ipinaalala ng kwento ni Jethro at Benkay at ni Lolo Rando at Lola Millicent na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa sigla ng damdamin, kundi sa tiyaga, panahon, at pusong handang maghintay. Hindi minamadali ang tamang pagmamahalan. Hinuhubog ito ng panahon, sinusubok ng sitwasyon, at pinatatatag ng pagpili. At kung ito'y totoo, darating ito sa tamang oras, sa tamang paraan, at sa tamang tao. Pag-ibig na pinatubo sa pasensya at pinanday ng pangunawa. Yun ang pag-ibig na hindi basta-basta bumibitaw. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.